Siyang sinuway ni Juan Miguel. Ano bang sinasabi mo, Claire? Hindi kita maintindihan. Hindi mo ako maintindihan? Talaga ba, Juan Miguel? Dapat alam mong ginagawa mo sa akin. Bakit ako pa, ha? May Alexa ka naman, di ba? Bakit ako pa na wala namang ginagawang masama sa'yo? What are you talking about? Damn it, Juan Miguel. Stop denying it. Akala mo hindi ko malalaman ang totoo? Then you're wrong. Alam ko na ang totoo, Juan Miguel. Alam ko na ikaw ang kumuha ng virginity ko at kay Alexa na mismo nanggaling yun. Why me? Why? Why, Juan Miguel? Galit na galit niyang asik dito habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa binata. Alam mo na ang totoo? Tila hindi makapaniwala nitong tanong. Oo, alam ko na. Ano, masaya ka na dahil may nasira kang buhay? Sinira mo ako, Juan Miguel. Anong mukhang may harap ko sa mga magulang ko? Ha? Anong? Sumagot ka, Juan Miguel. Bakit? Bakit sa lahat ng babae? Ako pa. At walang pag-alinlangan niyang sinampal ito ng pagkalakas-lakas na halos magpabaliktad sa ulo nito. Sige na. Aamin ako. Oo, I took your virginity. Bakit? Ikaw rin naman ang may gawa. Sinira mo ang wild night. Kaya pinarusahan kita. Pero huwag kang mag-alala, Claire. Kaya kitang panagot. Hindi kita kailangan. Lalo pat ikaw ang naging dahilan ng lahat ng ito. Sinira ko lang ang event na yun. Pinarusahan mo na agad ako sa pamamagitan ng pagkuha ng iniingat-ingatan ko. How could you do this to me, Juan Miguel? Ang gago mo para gamitin ako. For your information, I'm not a toy. Mahal kita, Claire. Mahal mo ang iyong mukha. Aaminin ko na nagkamali rin ako pero kaya kitang panagutan, Claire. Kung may mabubuo man, ayos lang sa akin. Naging mabuti ako sa iyo dahil mahal kita. Palagi kitang dinadalo kasi mahal kita. Ayaw ko rin naman na may lumapit sa iyong mga lalaki. At isa na ron si Bernard. Nandito na rin naman tayo. Sasabihin ko na kung bakit ko binugbog ang lalaking yun. Binugbog ko siya dahil nakita kong muntikan ka na niyang gawa na masama. Kaya kaya kong manakit o pumatay para lang sa mahal ko. At ikaw yun, Claire. Nung una kitang nakita, nahulog na agad ako sa'yo. That's why I'm begging you. Claire, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. She slapped him again. Paano ko mamahalin ang lalaking sumira sa pagkatao ko? Mahinhin niyang tanong pero sa loob-loob niya punong-puno na siya. I'm sorry, Claire. Sorry lang. Pinagkatiwalaan kita, Juan Miguel. Nakita ko na mabait ka dahil nung may lagnat ako, inalagaan mo ako. Tapos tinulungan mo pa akong makaahon sa dagat. Pero malalaman ko, ikaw ang lalaking sumira sa lahat. Sa pagkatao ko, at paano mo nalaman na may balak na gawin si Bernard sa akin na masama? Nagpakabit ako ng CCTV sa cabin mo. Nanlaki ang mga mata niya. At sa pagkakataong yun, nakatanggap muli ito ng sampal sa kanya. Malakas yun. Napayok ko ito na parang hiyang-hiya. At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong kabitan ng CCTV ang cabin ko? Oo, you own this island pero parang sobra na yung ginawa mo. Binayaran ko ang tinutuluyan ko tapos maglalagay ka ng CCTV? Nang walang pahintulot ko, anong klase kang tao, Juan Miguel? I didn't mean to do that, Claire. Mahal kita, kaya ginawa ko yun. Gusto kitang protektahan sa iba dahil ayaw kong maagaw ka sa akin. Napangisi siya. Seriously, Juan Miguel? Mahal mo ako? Sa tingin mo, maniniwala ako? Hindi. Don't make me stupid. You fucking asshole. Kinuha mo na nga ang virginity ko, nagpalagay ka pa ng CCTV. Tapos ngayon, sasabihin mo na mahal mo ako? You're possessive. Juan Miguel, mali. Mali na nakilala kita dahil napakalaki kong tanga. Hindi ko alam. Kasama ko na pala ang kumuha ng iniingat-ingatan ko. Muli na naman siyang napahagulhol. Sobrang sakit sa pakiramdam na malamang si Juan Miguel ang walang hiyang kumuha ng bataan niya. Paano nito? Yung nagawa sa kanya. Hindi niya ginusto ang ginawa nito. Kaya masasabi niyang ginahasa siya nito. You raped me, Juan Miguel. What? Shut up, Claire. Hindi pa man kita nagagalaw pero nire-respeto na kita. Na love at first sight ako sa iyo, oo.
Hindi ko magagawa yan sa'yo dahil ginusto mo rin naman ang nangyari. Sarap na sarap ka rin naman, Claire. Nang ginawa natin nung gabing may nangyari sa atin, sinang-ayunan mo. Pumayag ka na magpagalaw sa akin. Ang daming nangyari, Claire, pero bakit hindi mo maalala mga yun? Dahil lang ako sa alak, sigaw niya. Kinuha mo ang pagkakataong yun para gamitin. Galawin ako. Bakit naman ako sasang-ayon sa'yo? Hindi nga kita kilala. Pero bakit ka sa lahat ako pa, Juan Miguel? Maraming babae rito, di ba? Hindi lang ako. Hindi ko matanggap yung ginawa mo sa akin. Baka ikamatay ko pa. Alam mo, galit na si mami at daddy sa akin. Gusto nilang umuwi na ako. Pero hindi ko magawa dahil natatakot ako. Baka husgahan nila ako. At alam mo, yung totoo, hindi nila alam na ganitong klase ng lugar na napuntahan ko. Nang dahil sa pagpunta ko sa islang to, nagbago ang buhay ko at hinampas niya ang dibdib nito. Hinayaan lang siya nito sa ginagawa niya. Nagpatuloy hanggang sa mapagod na rin siya sa pagsuntok sa dibdib ni Juan Miguel. Hanggang sa tuluyan na siyang mapagod, nanghihina siyang napaupo sa sahig at doon umiyak ng umiyak. Kalaunan ay naramdaman niyang nasusuka na siya. Hindi pa man siya nakakatayo ng tuluyan, ay tuluyan na siyang magsuka. Hindi na bago ito, puro laway lang ang lumabas sa kanyang bibig. Shit, are you okay, Claire? Nang akmang hawakan na siya ni Juan Miguel, bigla siyang lumayo rito. Tumayo siya, tiningnan ito ng matalim. Ito na ang huli natin pagkikita, Juan Miguel. Kung mahal mo ako, wala akong pake. Magpapakasasa ka sa mga babae rito at darating ang panahon na makakasuhan ka dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong. But Claire, I need you now. Naglakad na naman ito palapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw niya na ginawa na naman ito. You don't need me. Pagkababae ko lang ang habol mo, kaya maghanap ka na lang. Nakatiim niyang anas saka patakbong lumabas ng kwarto ni Juan Miguel. Tumakbo siya ng tumakbo. Narinig niya pa ang boses ni Juan Miguel. Imbis na pansinin, nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Hanggang sa makarating siya sa cabin niya. Kaagad niyang hinanap ang CCTV na pinakabit ni Juan Miguel. Nakita niya yun sa isang sulok, kaya naman sumampa siya sa kahoy at walang pagdadalawang isip na hinaklit yun. Nang makuha, ibinalibag niya yun sa sahig. Hindi pa siya nakontento, kumuha pa siya ng matigas na bagay at pinukpok sa CCTV dahilan para masira yun. Nang makontento, inayos na niya ang gamit niya dahil alis na rin siya. Lahat ng dala niya noon, nasa mga kamay na niya. Nang makalabas, saktong may nakita siyang yate sa pangpang at may mga pumapasok na ron. Hey Claire, let's talk. Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses at nakita niya si Juan Miguel. Inirapan niya ito at patakbong tinungo ang yate. Nang marating niya, kaagad siyang sumampa. Tiningnan niya ang posisyon ni Juan Miguel. Nakaluhod ito sa buhanginan habang nakatingin sa kanya. Napailing na lamang siya sa katumalikod na pero kasabay nun ay muling pagragasan ng luha sa mga mata niya. Ngayon alam na niya si Juan Miguel ang kumuha ng bataan niya. Kailangan naman niyang ihanda ang sarili sa mami at daddy niya dahil sermon agad ang ibubungad nito sa kanya kapag nakauwi siya. Pero para sa kanya, para kay Claire, hindi pa siya handang magpakita sa mga ito. Fuck. Sunod-sunod na napamura si Juan Miguel nang makitang papalayo ng sinasakyan ni Claire. Hindi pa siya nakontento. Pinagsusuntok pa niya ang buhangin at hindi alintana sa kanya kung masakatan man siya. Wala siyang paki kung bumaon man ang mga buhangin sa kamao niya. Kasalanan ito lahat ni Alexa. If she didn't tell the truth to Claire, hindi magiging ganitong dalaga. Kaya si Alexa dapat ang sisihin dito. Sinira nito ang pagsasama nila ni Claire. Maayos lang sila nitong nagdaang araw pero ngayon hindi na dahil sa kagagawa nito. Hindi mapigil ni Juan Miguel ang sarili. Gigil na siya. Saka na niya hahabulin si Claire. Kailangan niyang trabahuin si Alexa. Hindi niya hayaan na walang mangyayari sa ginawa nito. Tumayo siya sa pagkakaluhod sa buhanginan. Saka dinako ang kinaroroonan ni Alexa. Naikuyom pa rin ang mga palad niya. Handa nang sumuntok. Iba na rin ang mood niya ngayon.
Animoy wala na siya sa sariling katinuan. Gagawin niya ang sinabi niya. It's either ipatalsik si Alexa kasama ang mga kaibigan nito o saktan ito ng matauhan. He's a man after all. He's more stronger than Alexa. He tried to call himself but he couldn't. Gusto niyang makausap si Alexa. What she did is not a joke. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang hinahanap niya. Sa hindi kalayuan kasama nito mga kaibigan nito. Nilapitan niya mga ito at walang ano-ano'y hinila si Alexa papalayo sa apat. Pero ang apat sumunod pa rin. Padaskol niyang binitawan si Alexa at matalim itong tiningnan. What did you do, Alexa? Sinabi ko lang ang totoo, Juan Miguel. Sinabi ang totoo? Dahil sa ginawa mo, nawala na ng tiwala si Claire sa akin. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mong sasabihin ang totoo? You're unfortunate, Alexa. Because of you, nasira ako sa kanya. Nanggagalaiti niyang saad. He wants to punch her but couldn't trace her face for no reason. Marahil ay takot lang siya dahil ever since, hindi niya nagawang manakit ng babae. Bakit ba ayaw mong malaman ni Claire ang katotohanan? Ano bang pinuputok ng butche mo, Juan Miguel? Hindi na niya napigilan ang sarili. Nasampal niya ito. Dahil masisira ko sa kanya. Mahal ko si Claire. Kaya ayaw ko siyang magalit sa akin. Pero sa ginawa mo, lumayo na siya sa akin. Hindi ko hayaan na magalit si Claire pero dahil sa kakulitan mo, sinabi mo oo. I took her virginity because I love her. Hindi lang dahil sa parusa sa kanya sa pagsira sa Wild Night. Hindi ito mangyayari kung hindi ka naging madaldal, Alexa. Kaya inuutusan kita. Kayo ng mga kaibigan mo na umalis, nasa islang to. Kung hindi pa rin kayo alis, baka masaktan ko na kayo. Lalo ka na, Alexa. Nanggigigil niyang anas. Mahal din kita, Juan Miguel. Kung galit sa'yo si Claire, di sa akin ka na lang. Kaya kaya kitang mahalin. Juan Miguel, I will give you everything. What you want. I could give the pleasure you want. Just love me back. Juan Miguel, Claire doesn't deserve you. Then, I don't deserve like you too. Gusto ko kapag natapos ng araw na ito, wala na kayong 5 rito. May karapatan akong paalisin kayo dahil ako ang may-ari ng isla. Kung hindi pa rin kayo alis, bahagya siyang lumapit kay Alexa. Ipapapatay ko kayo lahat. Lalo ka na, Alexa. Pagpapatuloy niya. Walang naging imik si Alexa, kaya naman tumalikod na siya. Dinako niya ang bahay niya at nang makarating, nagwala siya. Lahat ng mahawakan niya, binalibag niya. Hindi niya kayang nasa ganitong sitwasyon siya. Dahil ang totoo, nang dumating si Claire sa buhay niya, nagbago na siya. Kung noon ay palagi siyang gumagamit ng babae, ngayon ay hindi na. Sinasarili na lang niya ang kasiyahang gusto niya. Mahal na mahal niya si Claire. Kailangan niya ito. Ngayon ayaw niyang biguin ang daddy niya, kaya hindi maaaring magtagal ang galit ni Claire sa kanya. Hindi lang dahil sa daddy niya, dahil sa matinding pagmamahal niya sa dalaga. Kaya gagawin niya ang lahat. Magkakayos lang sila. Kung kinakailangang habulin, gagawin niya ito. Nagpatuloy lang siya sa pagwawala hanggang sa tumigil na rin siya. Sakto namang dumating sina Cruz at Warren. Inaya niya ang mga ito na mag-inom sa rooftop ng bahay niya. Hindi naman siya tinanggihan ng mga ito. Si Alexa, ang babaeng yun ang may gawa. Hindi makapaniwalang tanong ni Warren kay Juan Miguel. Oo, ang babaeng yun ang may kadahilan. Kaya lubusang nagalit sa akin si Claire. Mariing sagot ni Juan Miguel. Saka inubos ang laman ng basong hawak. Kagad na gumuhit ang pait sa lalamunan niya. Napangiwi siya sa kalaunan dahil sa sobrang kapaitan nun. Si Alexa kasi in love kay Juan Miguel. Kaya akala niya yata kapag sinabi niyang totoo kay Claire, magiging mabuti na siya kanya si Juan Miguel. Tatawa-tawang tura ni Cruz. Pagtulungan kaya natin mamaya bro, tanong ni Warren kay Cruz. What the hell, Warren? No way. Ikaw na lang. Huwag mo nga akong idamay dyan sa kabalastugan mo. For punishment, Cruz. Still, no, Warren. Huwag mo na nga akong kausapin. Inis na sa ni Cruz sa kauminom ng alak. Natawa na lang si Warren sa tinugo ni Cruz. Samantalang si Juan Miguel ay nagpatuloy sa pag-inom. Nag-usap din sila habang nagiinuman. Patuloy lang sila hanggang sa namataan na lang nila na gabi na. Pero hindi yun magpapatigil sa kanilang tatlo. Nagpatuloy sila sa pag-inom hanggang sa makatulog na sina Warren at Cruz.
Tinamaan na si Juan Miguel ng alak. Bahagya na siyang nahilo. Ngunit kahit ganun, sinubukan niya pa rin tumayo para makapunta sa kwarto niya. Antok na siya. Gusto na niyang matulog. Nagawa ni Juan Miguel na makababa sa ikalawang palapag. Kaya ngayon ay naglalakad na siya patungo sa kwarto niya. Pasuray-suray siya at wala siyang pakiron. Nang marating ang kwarto, kagad siyang pumasok at mula sa kama, may nakita siyang isang babaeng nakahiga. Nakangiti ito sa kanya habang kagat ang ibabang labi. Claire, ako nga Juan Miguel, come here. Dahil doon, kaagad niyang nilapitan si Claire. Kinabubawan niya at walang ano-ano'y siniil ng mapusok na halik. Tumugo naman ito na ikinasiya niya. Nawala ang paglalasing niya dahil muli silang nagkasama ni Claire. Lalo pang naging mapusok ang paghahalikan nilang dalawa. Parehas silang uhaw hanggang sa maya-maya pa hinubad na nilang mga damit ng bawat isa. Kalaunan ay nauwi yun sa mainit na pagtatalik. Iminulat ni Juan Miguel ang mga mata nang sandaling magising siya. Kagad siyang napangiwi nang biglang kumirot ang ulo niya. Sinapo niya yun at sunod-sunod na napamura. Pero bigla siyang natigilan nang may maramdaman siyang gumalaw sa tabi niya. Binalingan niya yun at nagulat na lamang siya nang makita si Asante sa tabi niya. Mahimbing ang tulog nito. Kitang-kita niya ang nag-uumbugan nitong mga dibdib. Pinakiramdaman ni Juan Miguel ang sarili. Ngayon lang niya naramdaman na wala siya ni isang saplot at sa kumot. Nakabakat pa doon ang ari niya. Napatayo siya at muling napamura. Pak, Asante, what are you doing here in my room? He asked. Binuklat ni Asante ang mga mata. She then smiled. Good morning, Juan Miguel. At umupo ito sa tinakloban ang buong katawan gamit ang kumot. What the hell are you doing here in my room? And why are we naked? Because we had sex last night. Don't you remember it, Juan Miguel? Pak, Asante, sinamantala mo ako habang lang ako sa alak. Get out in my room now. Sigaw niya rito. Bakit galit ka, Juan Miguel? You enjoy it, right? You pack me for countless times. And you keep calling me Claire. Sino ba yun, ha? Umalis ka na, Asante. Umalis ka na. Fine, umalis na ito sa kama. Sana maulit pa ulit ito, Juan Miguel. I really enjoy it. You expert. What we did last night was unforgettable. You made me cry. Nagsimula na itong magbihis. Napailing na lamang si Juan Miguel. At hinintay na matapos ito. When she is already dressed, lumabas na rin ito sa kwarto niya. Samantalang siya'y napasuntok sa pader. Wala siyang alam sa nangyari. Sinamantala siya ni Asante habang lasing siya. Akala niya talaga si Claire ito, pero hindi pala. He's breaking wrong. It won't happen again. Never. Sa totoong Claire na ulit ito mauulit. Fuming mad, Juan Miguel went to the bathroom to take a quick bath. After that, nagbihis na siya. Lumabas siya ng kwarto habang hawak ang cellphone. He called Manang Alice number, isa sa mga tulong sa isla. Magandang umaga po, sir. Juan Miguel, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo? Manang Alice, gusto kong linisin yung kwarto ko. Nabahiran kasi ng dumi. Not literally, he's talking about Asante. Ho, kakalinis lang po namin yan kahapon ah. Manang, ano bang ginagawa kapag madumi? Hindi ba't nililinis? Oho, papunta na po. Mga ilang minuto lang nandyan na po kami. Salamat, Manang. And don't call me sir and say po or ho to me. Iamo po kita eh. Ayan ka na naman, Manang Alice. Sige na, may pupuntahan pa kasi ako. Sige po, sige. Napailing na lang siya sa kapinatay ng tawag. Naglakad na siya patungo sa rooftop para tingnan kung nandun pa ang dalawa. Habang naglalakad, biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag. Ang mami niya. Juan Miguel, anak, I have a good news. Maayos ng daddy mo. He wants to talk to you. Really po, ma? Sure, pupunta na po ako riyan, ma'am. Sige anak, mag-iingat ka sa pagbiyahe ha. Of course, ma'am. He responded then. He ended the line. Hindi na tumugon ang mami niya, kaya pinatay na niya ang tawag. Tinakbo niya ang direksyon ng hagdan paakyat sa rooftop. Nang makarating, nakita niyang dalawa. Sa sahig na natutulog. Sunod-sunod na lang siyang napailing at tinawagan ang number ni Briggs.
Yeah bro, napatawag ka. I need you now bro. Kailangan ko ulit pumunta sa Rian sa Maynila. Iyan lang ba? Sige, makakaasa ka. Okay bro, salamat ha. Nagpasalamat na siya rito saka pinatay na niya ang tawag. Actually, may helicopter din siya pero ginagawa pa rin yun hanggang ngayon. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin si Bricks dala ang helicopter nito. Sumakay na siya at pinaandar na nito ang papunta sa Maynila. God, he's excited to see his father even if they are angry to each other. Oh my God, Claire, what are you doing here? Pagkabukas pa lang ni Paulina ng pinto, yun na agad ang bumungad sa kanya. Umiiling siya sa kadalidaling pumasok sa loob. Ibinaba niya ang mga bag na dalan sa kahinarap ang kaibigan. Paulina, I'm begging you. Nilapitan niya ito at hinawakan ang mga kamay. Hayaan mo munang dito ako manatili pansamantala, Paulina. Hindi ko pa kayang magpakita kina mami at daddy. Tinawagan nila ako at kanina at nalaman na nila kung nasaan ako. Ngayon, papunta na sila sa Paradise Island. I'm scared, Paulina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sandali lang, Claire. Ano bang sinasabi mo? I don't understand you. Bakit ayaw mong magpakita kina tito at tita? At bakit ka ba natatakot? Naguguluhan ako, Claire ha? Gulong-gulong sabi nito saka umiling pa ng ilang ulit. Lumunok siya ng laway. Oras na pala para malaman mo to, Paulina. Tumalikod siya sa kaibigan at nilapitan ang couch. Umupo siya roon samantalang si Paulina naman ay sumunod sa kanya. Tumayo ito sa tabi niya. Nagangat siya ng mukha rito. Yung inaalagaan kong virginity, nakuha na sa Paradise Island. At tila yatang nalunok niya ang dila niya dahil hindi niya magawang sabihin kung sino ang kumuha ng pinakaingat-ingatan niya. Sino, Claire? Tell me. Si Juan Miguel ba? Pikit mata niyang putol dito. What the heck? That man took your virginity? Ano naman ang rason niya para kuhanin ang pagkababae mo? That's not right. Wala siyang permiso mo kaya masasabi kong ginahasa ka niya. Hindi ko pa malalaman kung hindi sinabi ni Alexa, Paulina. She told me everything. When I asked Juan Miguel, umamin siya naman siya. Ginawa niya raw yun kasi sinira ko ang wild night. But, bakit ang iniingat-ingatan ko pa? Hindi ko magawang sabihin ang tungkol dito. Paulina, dahil natatakot ako. Juan Miguel pretended he will help me to move on but look what he did to me. Ang hindi ko alam, nasa tabi ko na pala ang may gawa ng lahat ng ito. He lied to me, Paulina, tapos sinabi niya na mahal niya raw ako. Fuck him. Ano sa tingin niya? Wala akong pakiramdam? Sobrang sakit na. Ang sakit-sakit. Paano na nagawa yun? Anong ibibigay ko sa lalaking pakakasalan ko in the future? He made my life miserable. Dahil sa pananatili ko ng matagal doon, naghalit na sina mami at dad. Hindi ko pa sinasabi sa kanila ang lahat dahil natatakot ako. Baka itakwil nila ako bilang kanilang anak. Napaluhan na lang si Claire habang nagkukwento sa kaibigan. Bakit ngayon mo lang kasi sinasabi sa akin? Wala kaming kaalam-alam ni Danilo na nasasaktan ka na pala. Akala namin masaya ka. Nang umalis kami, sinabi pa namin sa isa't isa na magiging masaya ka palalo sa isla dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Akala ko mabait ang lalaking yun. Hindi pala, pero sandali. Sinong nagsabi kina tito at tita na nasa Paradise Island ka? I don't know, Paulina. Basta nung nasa yate ako, tumawag si mami. Sinabi niya na susundin na nila ako. Paulina, hindi niyo ba nabanggit sa kanila na nasa Paradise Island ako? Hindi kailan ni Paulina. Hindi kami nagsasalita ni Danilo tungkol sa'yo, kahit nga kinukulit kami ni Sir Jared. Nasa po na lamang ni Claire ang noo. Kung hindi sina Paulina at Danilo, sino ang magsasabi na nasa Paradise Island siya? Lagot na talaga siya. Baka kapag nagpakita siya sa mga magulang niya, itakwil na siya ng mga ito ng tuluyan sa pagiging irresponsable niyang anak. Hindi naman niya ito ginusto. Ang lahat ay kagagawa ni Juan Miguel. Takot na takot siya ngayon. Animoy hinahabol na siya ni kamatayan. Shit, sana talaga maging maayos na ito kagad.
Ayaw niyang tumagal ito. Gustong-gusto niya na ng katahimikan. Can I stay here for a while, Paulina? Niya dito. Nga pala, imbis na sa bahay nila, siya tumuloy na isipan niyang pumunta sa apartment na tinutuluyan ni Danilo at Paulina. Taga-probinsya kasi ang mga ito, kaya minabuti na lamang niyang mangupahan kaysa umuwi araw-araw para less hassle. Oo naman, kaso baka maghalat yung landlady dito eh. 2 tao lang kasi ang pwede sa isang apartment. But don't worry, you can stay here hanggat gusto mo. Kami na ang bahala ni Danilo. I could pay for everything. Ayaw ko lang humiwalay sa inyo. Ayaw kong mag-isa, baka mabaliw ako. Naku, hindi na Claire, hindi mo kailangang mag-alala, okay? Kami na ni Danilo ang bahala sa lahat. Nga pala, kumain ka na ba? Umiiling siya. Hindi pa nga eh. Kailan ka ba huling kumain? Lunch? Talaga ba? Sandali, I called Danilo. Bumibili pa kasi siya sa 7-Eleven nang makakain namin. Baka nalalaki na naman yun. Teka muna, pupuntahan ko ha. Okay ka lang ba rito? Dito ka lang ha, okay? Tanging-tango na lang ang tinugon ni Claire kay Paulina. Umalis na ito sa harap niya at lumabas ng apartment. Malalim na napabuga ng hangin sa bibig si Claire sa tumayo. Thanks God, nakarating siya rito ng maayos. Sa totoo nga niyan, ay may balak siyang ibalik sa Paradise Island ng mga crew dahil wala raw siya sa listahan ng alis. Nagmakaawa siya sa mga ito, kaya naman pinagbigyan na siya. Ayaw niya talagang magpakita sa mga magulang niya. Takot na takot siya at iniisip niya rin niya kung may mukha pa ba siyang maiharap sa mga ito. Hiyang-hiya na siya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na si Paulina at kasama na nito si Danilo. Nagulat pa ito nang makita siya. Girl, you're here? For a reason, Danilo. Ano na naman yun? Hey Claire, mamaya muna ikwento. Kumain na muna tayo. Suway sa kanya ni Paulina. Napairap na lamang si Danilo, saka nagtungo na sa kusina. Si Paulina naman ay inaya na siya. Maliit lang ang kusina, pero pwede nang pagtiyagaan. Kahit alam ni Claire na hindi siya magtatagal sa ganitong lugar, nilalakasan pa rin niya ang loob niya. Kumain na silang tatlo ng biniling pagkain ni Danilo. Habang kumakain, ikinikwento ni Claire kay Danilo ang sinabi niya kay Paulina. Ngunit sa gitna ng lahat, biglang nakaramdam si Claire na masusuka. Kagad siyang tumayo at nagtungo sa lababo at saka doon na sumuka. Sinuka niya ang mga kinain niya kanina. Hey Claire, ayos ka lang ba ha? Nag-aalalang tanong ni Pauline sa kanyang likuran. Nilinis niya muna ang pinagsukahan saka nakangiting humarap sa kaibigan. Oo naman, ayos lang ako. Tara na, kumain na tayo ulit. Anya kahit hindi siya sigurado kung makakakain pa ba siya ulit. Sigurado ka ba girl? You look pale. Oh, wika ni Danilo. I am fine, Danny. Tugon niya rito. Napakibit balikat na lang ito. Kaya naman nagpatuloy na sila sa pagkain. Nang matapos, naghugas muna ang dalawa bago sila nagpunta sa kanya-kanilang kwarto. 2 ang kwarto sa apartment. Tig-isang 2. At dahil babae silang pareho ni Paulina, nagtabi silang 2. Hindi niya alam kung makakatulog pa ba siya dahil hindi siya sanay sa ganito. Basta mariin lang niyang ipinikit ang mga mata at sinubukan ang sarili na lamunin ng kadiliman. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil hindi pa siya tulog. Samantalang si Paulina ay tulog na at humahagok pa. Naingayan si Claire doon kaya kinuha niya ang unan at itinaklob niya sa ulo niya. Pero walang nangyari. Dinig na dinig pa rin niya ang hagok nito. Napapailing na lamang si Claire at nainis na bumaba sa kama. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta ngayon. Namataan na lamang niya ang sarili na nasa terrace siya. Malalim siyang nagpakawala ng hangin sa bibig saka marahang umupo sa upuang nandun. Bago ka lang, natigilan na lamang siya nang biglang marinig yun. Kung hindi niya pa hinanap kung saan nanggagaling ang boses, hindi niya pa makikita ang isang lalaki na nasa harap niya. Nakasandal ito sa pader na nagsisilbing gabay sa ikalawang palapag ng apartment building. At dahil maliit na ilaw, nakita niya ang mukha nito. Gwapo ang lalaki, kaso na-turn off lang siya nang bigla itong humithit ng sigarilyo. Oo, bago pa lang ako, pagsisinungaling niya. Sino ka ba?
Anong ginagawa mo rito sa harap ng apartment namin? Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Kalaunan ay naglakad palapit sa kanya. FYI lang, miss, anak ako na may-ari ng apartment building na to. So, anong paki ko? Mukha bang gusto kong malaman ang background mo? Then, she rolled her eyes due to annoyance. But, you're asking. Enough. Okay, lumayo ka na sa akin. I want to be alone. Isa pa, pwede bang itapon mo yung sigarilyo mo? Ang usok, nakakalanghap na ako. Huwag mo akong idamay sa kaadikan mo do. At tinakloban niya ang ilong gamit ang palad. Ang arte mo naman, miss. Hindi ako adik, okay? Matino ako. Kung matino ka, edi sundin mo ako. Umalis ka. I don't need you. I want to be alone. Ayaw mo bang kasama, miss? O ayaw mo ba ng may kasama? Naawa ko sa'yo eh. Ang lungkot-lungkot mo. Yang mga mata mo, mugto na. Wala kang paki. Sino ka ba para pakialaman ang buhay ko? This is the first time we saw each other at wala na akong balak na kilalanin ka. Basta, nagsisigarilyo. Natuturn up talaga ako. Kung ayan ang problema mo, sige. Ito, itatapon ko na. Humithit ito sa huling pagkakataon at pinitik sa malayo. Binugan niya ang usok sa bibig. Wala na. Okay? Happy na? Not okay. I said, leave me alone. Miss, hayaan mo muna ako rito. Hindi ako makatulog. So, kasalanan ko pa ba kung hindi ka makatulog? Pilya ka, miss, ha? Nakangising umiling ang lalaki. Pilya na kung pilya. I don't wanna talk to strangers. Muwang ko ba? May bala kanang gawan ako ng masama. Baka gahasain mo. Your mouth, miss. Why would I do that? Wala akong masamang intention sa'yo para sabihin ko. Dumi ng isip mo, naiiling na tong saad. Muwang ko ba, ha? Anong malay ko? Can you just leave me alone? Baka gusto mong sumigaw ako tapos humingi ng tulong. Go, miss. Do it now. Napakuyom na lang si Claire ng mga sandaling yun. Imbis na pansinin pang lalaki, tumingin na lang siya ng diretso sa madilim na kapaligiran. Gusto niyang mapag-isa, ngunit paano kung nandito ang lalaki? Gabriel nga pala. So, inikot na naman niya ang mga mata at hindi pinansin ang lalaki. Gab for short. I ignored. But you can still call me by my name. I am Gabriel. Ignored him for the second time. I am Gabriel. Ang yayanig sa buhay. Shut up, bastard. Inis niyang sigaw sa kagalit itong hinarap. Nakita niyang nakaangat ang kamay nito. Makikipagkamayata, wala akong panahon na kilalanin ka. Mind your own business. At bumalik na siya sa loob. Malakas niyang isinarado ang pinto saka nagtungo sa kwarto ni Paulina. Finally, hindi na ito humahagok. Naiiling siyang humiga sa tabi nito at ipinikit ang mga mata. Maya-maya pa unti-unti na siyang nawala ng ulirat hanggang sa nilamo na siya ng kadiliman. Bukas, ano na kayang mangyayari? Habang lumilipas ang araw, kinakabahan siya dahil sa magulang niya. Ibang magalit ang magulang niya. They are protective and strict. Pero ano na kaya nangyari sa pagpunta nila sa Paradise Island? Nakausap na kaya ng mga ito si Juan Miguel? Son, I know I have done a lot of bad things to you. I have not been a good father and pillar of the home. But even so, I still love you. I don't know how long I will live in this world. So right now, I immediately asking for your favor. I know you are very angry with me, but can you give us a grandchild? I don't want to die without having a grandchild. So I begged you. I also told your brother, but he didn't say anything to me. Can we get rid of each other anger, person? That's all I want, to have a grandchild before disappearing from this world. Napapailing na lang si Juan Miguel nang muling basahin ang liham ng dad niya. Ilang ulit na niya itong binabasa pero hindi siya nagsasawa. Kaya ayaw niyang pakawalan si Claire nang dahil dito. Alam niyang mabibigyan niya ng apo ang daddy niya sa pamamagitan ni Claire. Pero galit ito sa kanya. Ngayon, kaya paano niya magagawa ang gusto ng daddy niya? Ano ba yung binabasa mo, bro? Maya-maya ipagtanong ni Brick sa kanya. Kaagad niyang tinupi ang papel at itinago yun sa bulsa. A letter from my father. Letter? Binibigyan ka pala ng daddy mo ng letter? That was unbelievable. Ngayon lang, he responded and looked outside.
He heard him chuckling. Muli siyang napailing sa kaitinoon na lang ang atensyon sa labas. Kitang-kita niya ang ibaba. Kita niya ang kulay asol na karagatan na pinagdugtong-dugtungan ng Paradise Island. Nagpatuloy ang pag-andar ng helicopter hanggang sa makarating na sila sa Manila. As usual, kung ano ang ginawa niya doon, ginawa rin niya ngayon. Sabay silang bumaba ni Brick sa building nito. Nagpaalam na siya rito at sumakay sa kanyang sasakyan. Naiikset siyang makita ang daddy niya dahil sabi ng mami niya ay maayos na raw ito. Pero medyo kinakabahan din siya dahil baka pagkalitan siya ng daddy niya, lalo pat naalala niya itong nangyaring last month. Yung habang may ginagalaw siyang babae, dumadating ang mga ito at lubusang nagagalit ang daddy niya sa kanya. Pinagmumura pa siya at binantaan pa na ililipat sa kuya Sandro niya ang Paradise Island. Hinintay niya ang pagkakataong yun pero walang nangyari. Ayos lang naman sa kanya na ilipat na sa kuya Sandro niya ang isla. Total at hindi naman niya yun na mamanage ng maayos. Kung tutuusin, he doesn't deserve that island. After almost 20 minutes of driving, nakarating na rin siya sa hospital kung nasaan ang daddy niya. He parked his car in the parking lot and entered the hospital. At dahil nasa unang palapag ang kwarto nito, nakarating siya kaagad. Nang buksan niya ang pinto, bumungad ang mami at daddy niya. Abala ang mami niya sa pagsusubo ng pagkain sa daddy niya. "You're here, Juan Miguel," ani ng mami niya. "Son, is that you?" Tila wala sa sariling tanong ng daddy niya. He smiled and approached him. "Yes, it's me, Dad. How are you? Are you fine? You're feeling, is it okay? You don't need to worry about me, Juan Miguel. I am fine now." "That's good to know." Ito ang unang pagkakataon na mag-usap sila sa ganitong paraan. Hindi katulad nitong mga nakaraan. Palaging galit ito at halos lumabas na ang litid sa liig. Medyo naiilang si Juan Miguel pero mas mabuti na rin ito para lalo silang maging maayos. "Son, my favor, when will you do it? Ayaw kong mamatay na wala man lang nakikilalang apo sa'yo." Lumunok siya saka malalim na bumuga ng hangin sa bibig. "Dad, I will do it, but not now, okay? Yung babaeng mahal ko, galit sa akin. I'll try to fix this. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kami magkakaayos. Desidido ako na may mabubuo sa nangyari sa amin. Kaya kapag nabuntis siya, magkakaapo ka na, Dad. Kayo ni Ma'am, magkakaroon na ng apo." "Sino bang babae yan, anak? Mahal mo ba talaga siya? Baka isa lang yan sa mga nagalaw mo." Ang mami niya ang nagsalita. "Hindi pa po itong panahon para malaman yung katotohanan, Ma'am. At opo, mahal ko po siya. Hindi po siya basta-bastang babae. Siya po ang pinakaunang babae na sineryoso ko. But now, she's mad at me when she knew I'm the one who took her virginity. I'll fix everything, Ma'am and Dad." Anya saka pinagsalitan tingnan ang mga ito. "Mabuti naman at may sineryoso ka na, Juan Miguel. Tumigil ka na ba sa bisyo mo? Hindi ka na ba na gumagalaw ng mga babae?" Tanong ng daddy niya. He nodded. "Yes, Dad. I've stopped because I found the one." "Hayaan nyo, darating ang araw na ibabalita ko sa inyo na magkakaroon na rin kayo ng apo. Mabuti naman at natauhan ka na. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na masama yan. Kaya ko pa namang maghintay, anak. Just fix the problem. First, wag mo munang problemahin ang gusto ko dahil darating din tayo riyan. Diba? So, what's your plan now?" Anang daddy niya. "I'm planning to find her here in Manila. Sa pagkakalam ko po, dito siya nakatira. Kapag nahanap ko siya, aayusin ko na agad ang lahat. At natatakot ako dahil baka pinapagalitan na siya ng magulang niya. Naikwento niya kasi sa akin na kapag nalaman ng magulang niya na nawala ang iningat-ingatan niya, mapapagalitan siya. So I'll do everything maging maayos lang ang lahat ng." "I knew that I'm the reason for what happened to her. Pero kaya ko siyang ipaglaban kahit kanino. Kahit sa magulang niya pa," litanya niya. "That's good, anak. Maging matatag ka." Hindi pa man natatapos ang daddy niya sa pagsasalita nang biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Nagpaalam muna siya rito at lumayo sa dalawa. Lumapit siya sa may bintana saka kinuhang cellphone sa bulsa. Tiningnan niya ang caller, si Cruz. Confused na sinagot niya ito.
Juan Miguel answered the call. Hello, bro. Bro, may naghahanap sa'yo. Sino? Can you tell me the name? Ano kasi, Juan Miguel? Can you just go back here? They wanna talk to you in person. Galit na sila ngayon, Juan Miguel. The fuck? Who are they? Okay, babalik ako riyan. Agad-agad, just give me 2 hours, okay? Hindi na niya nintay na sumagot si Cruz. Pinatay na niya ang tawag sa humarap sa mami at daddy niya. Nagpaalam na siya sa mga ito. Tinanong pa siya kung bakit siya alis agad. Hindi na lang siya sumagot sa mga ito. Nang sumang-ayon ang dalawa, nagpatiuna na siya pabalik sa Paradise Island. Basta't wag kang lalabas dito, Claire, ha? Okay. Baka kapag nakita ka ni Aling Lusing, nako, baka pati kami mapalayas. Oo, Polina, I will stay here. Nga pala, kapag may nagtanong tungkol sa akin, pwede bang wag niyong sabihin kung nasaan ako, lalo na kina mami at daddy? Oo naman, girl. Ano pat naging kaibigan mo kami? Sabi ni Danilo, salamat sa inyong dalawa. Maasahan talaga kayo. Naku, wala yun, girl. Paano ba yan? Mauna na kami, ha? Mga alas 6 na kami ng gabi makakauwi. If you're hungry, maghanap ka na lang sa rep na pwedeng lutuin, ha? Lumapit si Polina sa kanya at nakipagbiso. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Tugon niya rito. Si Danilo naman ay lumapit sa kanya at nakipagbeso rin. Nagpaalam na ang dalawa at lumabas na ng apartment. Nang magsara ang pinto, malalim siyang napabuga ng hangin. Saka umupo sa sopa. Thanks God, kahit papano ay may natutuluyan siya. Gusto niyang mag-hotel pero dahil may apartment naman ang dalawa, mas minabuti na lang niyang manatili rito. Hindi sa wala siyang pinansyal, ang kanya lang ay gusto niyang may makakasama. Tapos kanina lang niya naalala na may trabaho ang mga ito. Ngayon mag-isa na lang siya. Napapailing na lamang si Claire, saka nagpatiuna sa kwarto. Kinuha niya ang bag niya kung nasaan ang importante niyang mga gamit. Kinuha niya mula ron ang cellphone at laptop. Mariin na lamang siyang napapikit nang makitang puro missed calls ang cellphone niya. Galing yon sa mami niya. At isang numerong hindi niya alam kung kanino. Kakatawag lang nila, imbis na pansinin, mas itinuon niya ang pansin sa laptop. Gusto niyang libangin ang sarili dahil wala siyang magawa ngayon. Ngunit hindi pa man niya nabubuksan ang laptop nang biglang may kumatok sa labas. Tao po, tao po. Sunod-sunod na sigaw ng kung sinong nasa labas. Sandali, lalabas na po. She secretly rolled her eyes in annoyance and walked towards the door. Hinawakan niya ang seradora ng pinto at hinila yun. At nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanya ang isang lalaki. He looks familiar. If she's not mistaken, ito yung lalaki kagabi na sobrang kulit. Napamaang siya kalaunan nang makitang walang tapis ang pangitaas nito. Nag-uumbukan sa tiyan niya ang mga pandesal. Delivery para po kay Pauline Santos. Ikaw po ba si Paulina Santos? Magalang nitong tanong. No, I'm just her friend. Ah, ito po ma'am, umorder po siya ng tubig kanina. Total at bayad na po, kayo na lang po ang tumanggap nito. Itinuro ng lalaki ang tabi niya at saka pa lamang niyang napagtanto na may 3 galong tubig doon. Tubig? Ano yan? Takang tanong niya. Mineral po yan ma'am. Ah, tatango-tango niyang tinugon ito, okay. Pasok mo na lang sa kusina. Hindi siya sinagot ng lalaki bagkos ay binuhat lang nito ang galon. Tumabi siya para makadaan ito. Wala siyang kibo ng mga sandaling yun. Habang pinapanood ang lalaki, and fairness is so sexy. Nang matapos ito, lumabas na rin ito. Salamat, walang anuman po ma'am. Ano nga po pala ang pangalan niyo? Napangisi siya. Alam mo, ang kulit mo no? Kagabi ka pa eh. Pero sige, sasagutin na kita. I'm Jen. Ah, Jen. Simple ang pangalan mo pero maganda. Sige po, aalis na ako. Jen, sana magkita pa po tayo. Peki niyang hinitian ito. Nang tumalikod na ito, sinarado na rin niyang pinto. Pineki niya ang pangalan niya dahil natatakot siya na baka kapag hinanap siya ng mami at daddy niya, matanungan ito. Mas mabuting nag-iingat. Maglalakad na sana si Claire nang bigla niyang narinig na may kumatok. Muli siyang bumalik sa pinto at binuksan yun.
Pero laking gulat niya nang wala siyang makitang tao. Tumingin siya sa kanan niya at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya na may makita siyang isang familiar na lalaki. Magandang araw ho, pwede ho bang magtanong? Dito ho ba nakatira si Polina Santos at Danilo Laurel? Tanong nito sa isang babaeng nasa kabilang apartment. Nanlalaki ang mga mata niyang sinaraduhan ng pinto. Hindi siya maaaring magkamali. Si Bernard yun. Oo, si Bernard yun. Anong ginagawa niya rito? At bakit nito hinahanap si Polina at Danilo? Jesus Christ. After almost 2 hours, ay nakarating na rin si Juan Miguel sa Paradise Island. Nagpaalam na siya kay Briggs at bumaba na sa helicopter nito. Kapag kuwa'y naglalakad pababa para makita kung sino ang naghahanap sa kanya. Umalis siya sa Manila na hindi mapakali at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mapakali. It seems like it's something that he should scare for. Nang makababa sa hotel, kagad siyang sinalubong ni Cruz. Where are the Cruz? Follow me, Juan Miguel. Tanging-tango lang ay sinagot niya rito at sinundan na ito maglakad na. Lumabas sila ng dalawa ni Cruz sa hotel. Basta sunod lang siya ng sunod sa kaibigan hanggang sa tumigil na ito. Mula sa palapit, may tinuro ito. May nakatalikod sa kanilang dalawang tao, isang babae at lalaki. Nagtataka niyang nilapitan ang mga ito at kalaunan ay lumunok. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong niya. Agad na humarap ang dalawa. Mga nasa 50 na ang mga ito. Sino po sila? Hindi naman niya kilala ang mga ito. Kaya bakit siya hinahanap? So, you're Juan Miguel Del Fierro? Tanong ng ginang. Yes po, that's me. What can I do for you? Nilapitan siya nito. And just in an instant, bigla siya nitong sinampal. What the? Nasaan si Claire? Nasaan ang anak ko? Galit nitong anas. Ilabas mo ang anak namin kung ayaw mong ipahuli ka namin. Ani pa ng katabi niya. Mag-asawang dalawa? It means magulang ito ni Claire. Shit. I don't know where she is now po. Umalis po siya kahapon. Pabalik sa Manila. Hindi ko po siya itinatago sa inyo. Talaga ba? Sa tingin mo, maniniwala kami sa kasinungalingan mo? Alam mo bang 1 linggo naming hinintay si Claire na makauwi pero hindi siya umuwi. At hanggang ngayon wala pa siya. At nang dahil yun sa'yo. May kalakasang sambit ng ginang. Shit, did they already know the truth? Na siyang kumuha ng pagkababae ng anak nila? If so, then ipaglalaban niya si Claire. Wala siyang paki kung paulit-ulit man siyang saktan ng mga ito. Wala siyang paki kung masaktan man siya. Opo ma'am, I am the reason of that. I took her. Hindi pa man siya natatapos nang biglang magsalita ang ginang. Sinabi ni Bernard ang totoo. Sinabi niya na inaalipin mo raw si Claire kaya hindi siya nakauwi. At sino ka para gawing alipin ang anak namin? Claire doesn't deserve that. Nanlaki ang nalamang ang mga mata niya. Did he hear it right? Inaalipin niya si Claire? Fuck, it wasn't true. Hindi niya maatim na gawin yun kay Claire dahil mahal niya ito. At si Bernard, talagang nagsabi noon. He's a fucking story maker. Akala niya alam na ng mga ito na siya ang kumuha ng virginity ng anak nila. Pero hindi pa pala. Talagang pinupuno siya ni Bernard. Wala po yung katotohanan. Hindi ko po inaalipin si Claire. Then, where is she now? Sigaw na ng asawa nito at halos manlisik na ang mga mata sa kanya. Wala po talaga akong alam. I'm telling you the truth po. She left yesterday, sabay siya ng yate papunta sa Maynila. Kapag wala si Claire sa Manila, babalik kami rito. Kung sa tingin mo ay walang mangyayari sa ginagawa mo sa anak ko, then you're wrong. Tara na honey, huwag tayo mag-aksaya ng panahon dito. Hinawakan ng ginang ang kamay ng asawa at hinila na palayo sa kanya. Napailing na lamang siya ng mga sandaling yun. Totoo ang sinasabi niya. Wala siyang alam kung nasaan ngayon si Claire. Pero sigurado siyang nasa Manila ito ngayon. At si Bernard, talagang inaasar siya nito. Hindi na biro ang ginawa nito. Mukhang baligtad yata. Dapat si Bernard ang lapitan ng mga ito dahil ito ang may masamang balak sa anak nila. Girl, can you sit down? Kanina pa kasi ako nahihilo sa'yo. Saad ni Danilo kay Claire na kasalukuyang nakatayo habang nagpabalik-balik sa isang direksyon. Binalingan niya ang kaibigan.
Si Bernard, nandito kaninang umaga. Si Bernard, yung gwapong gardener sa inyo? Oh, anong ginagawa rito? Ani, Paulina. Umupo siya sa harap ng mga ito. Ipinagtatanong niya kayo sa mga kapitbahay niyo. Hinahanap niya kayo tapos nang kumatok siya rito, ayun, nagtago ako. Takot na takot ako. Kahit kanina, anong motibo niya para hanapin kayo? Nako, kapag nakita ko yan, hindi ako magtatago. Lalapitan ko agad since gwapo naman. Pero bakit nga ba kami hinahanap? Hindi naman namin siya kilala o nakakausap man lang. May naisip ako. Close kasi ni Daddy si Bernard. Then, kilala naman kayo ni na Daddy at Mami. If I'm not mistaken, inutusan ni Daddy o Mami si Bernard na hanapin kayo para matunangan ako about sa akin. God, hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap. Claire, don't get me wrong ha. What if magpakita ka na sa Mami at Daddy mo? Kasi habang tumatagal, mas lalalang galit nila sa'yo. Suhestyon ni Paulina. I agree, Paulina. Kaibigan ka namin kaya susuportahan ka namin sa balak mo. Pero sa tingin ko kasi, mas mabuting magpakita ka na sa mami mo. As you've said, yesterday papunta sila sa Paradise Island dahil nalaman nila na nandun ka. Si Juan Miguel ang makakausap nila at paano kung umamin si Juan Miguel sa kanila? Idilalo silang magagalit sa'yo. Anang Danilo. I don't understand you, Danny. Kung sabihin ni Juan Miguel ang totoo, hindi magagalit sina Mami at Daddy sa kanya. Marami akong gustong malaman ngayon. Paano nila nalaman na nasa Paradise Island ako? Nagkasalisi kami sa totoo lang. Tugon niya saka malalim na bumuntong hininga. Baka si Tao po. Tao po. Hindi pa man natatapos si Paulina nang biglang may sumigaw mula sa labas. Hindi siya maaaring magkamali dahil boses yun ni Bernard. Nataranta tuloy si Claire ng mga sandaling yun. Why? Why, Claire? Tanong ni Danilo. It's Bernard. Harapin niyo siya. Magtatago lang ako. And please, don't tell anything about me. Okay? Alamin niyo kung anong sadya niya. Nagkatinginan pang dalawa. Kapag kuway ay sabay na tumango. Naglakad na ang mga ito habang siya'y nakasunod. Gusto niya rin kasing mapakinggan ang sasabihin ni Bernard. Nang buksan ni Paulina ang pinto, agad siya nagtago sa likod nun. Sino ka? Tanong ni Paulina. I'm Bernard, Claire's boyfriend. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Claire nang marinig yun. What the hell? Did he say that, boyfriend? Baliw ba siya? Ano? May boyfriend si Claire? Hindi makapaniwalang tanong ni Danilo. Yes, tarantadong lalaki na to. Gusto niyang lumabas sa pinagtataguan niya at suntukin si Bernard dahil sa kasinungalingan sinasabi nito. Hindi niya ito boyfriend. He's just lying. Kung hindi lang talaga siya nagtatago, baka kanina pa siya nakalabas at baka dugo na ang ilong nito. Sorry, hindi kami na-inform na may boyfriend. Kinurot niya ang kamay ni Paulina. Ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yun dahil wala namang katotohanan. Basta boyfriend niya ako. I just want to ask. Kayo ba si Paulina Santos at Danny Laurel? Oo, kami nga yun. Anong maipaglilingkod namin sa iyo? Tanong ni Danilo. Where is she now? Biglang lumamig ang boses ni Bernard. Ilabas niyo na siya kung ayaw niyo malintikan sa akin. Pagpapatuloy pa nito. Hoy, kuyang gwapo. Binabantaan mo ba kami, ha? Inis na anas ni Danilo. Saka nakita niya pa ang pag-ikot ng mga mata nito. Ganun na nga. Nasaan na ba ang siya? I'm finding her. She's my queen. And she deserved to live in the palace. Not here. Ang liit, ang baho, baka sa ilalim maraming ipis at daga. At surot, baka makagat pa ang mahal ko. Kumukulo ng dugo ni Claire sa totoo lang. Ay grabe ka naman, nakaka-insulto ka na. Alam mo ba, kung hinahanap mo si Claire, pasensya na dahil wala siya rito. Sa iba ka na lang maghanap dahil wala kang mapapala sa amin. Anang Paulina, nakita niyang nagpipigil lang. You think I will believe you? Kayo ang kasama ni Claire sa Paradise Island, hindi ba? Attitude, che. Oo, pero nauna na kaming umuwi. Si Danilo nang sumagot. Ilabas niyo na si Claire. Kung ayaw niyong ilabas, papasok. Hindi! Matigas na putol ni Paulina. She's right, hindi ka pwedeng pumasok kasi maraming daga sa loob. At saka, bakit ka ba rito pumunta? Who the hell told you that we'll live here? Ha? Si Danilo ang sumagot.
It's Sir Jared. I asked him since you two are his employees. Ganon, tumango-tango si Danilo. You may leave. Jen, nandiyan ka ba? Nanlaki na lamang ang mga mata ni Claire nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Shit, it's Gabriel's voice. And who you are? Galit na tanong ni Bernard. Attitude talaga. I'm Gabriel, ikaw ba? Sino ka ba? I'm Bernard, Claire's boyfriend. So, ano naman pakialam ko kung boyfriend ka na kung sinong Claire na yun? Thanks God, nakatulong yung pagsisinungaling niya. Mabuti na lang. At hindi niya sinabi ang tunay niyang pangalan dahil kung oo, naku, baka nasa kamay na siya ngayon ni Bernard. Huwag mong aagawin ang Claire ko ha. She's mine. You, babalik ako rito. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nyo inilalabas si Claire. Go, leave us. We don't need you. Pagtataboy ni Danilo kay Bernard. Sandali naging tahimik ang kapaligiran. Wala na siya. Claire, natigilan na lang si Paulina nang takloban niya ang bibig nito gamit ang palad nito. Lumabas siya sa pinagtataguan niya sa hinarap si Gabriel. Nakita niyang nakatayo ito sa harap habang may hawak na isang basket na prutas. Oy Jane, nandiyan ka pala oh. Ito prutas, tanggapin mo. Nito, salamat ha. Walang anuman. Sige na, mauna na ako. Tumango lang siya bilang tugon kay Gabriel, kaya naman umalis na ito. Samantalang siya hinilan ang dalawa sa loob. Siya na rin ang nagsarado ng pinto. Talaga bang tinawag ka ni Gabriel na Jen? Nagtatakang tanong ni Paulina. Oo, ayon kasi yung sinabi kong pangalan. Shoot ka girl, mabuti na lang nagsinungaling ka. Nakaligtas ka tuloy kay Bernard na yun. Grabe siya ha, ang sama ng ugali. Ang yabang-yabang, but girl, it is true, boyfriend mo talaga yun? Hindi, sagot niya kay Danilo. Nagsisinungaling lang yun, asyumero kasi. I see, ang yabang na nga, asyumero pa. Kapag nagbanta ulit siya, baka magsumbong na ako sa pulis. It's not right. You're right, Paulina. Sayang yung mukha mo. Ang sama lang ng ugali. Nai-stress ako. Diyan na nga muna kayo, maliligo lang ako. Umalis na si Danilo sa harap nila. Nagkatitigan na lang silang dalawa ni Paulina. Umiling siya saka umupo sa may malapit na sopa. Kailan kaya matatapos tong kalbaryo sa buhay ko? Sumabay pa itong si Bernard. Ang kapal-kapal na mukha. Nagkamali siya na tinulungan niya ito. Peste siya. Hindi ba't sinabihan kita na samahan mo ang anak ko kung saan siya magpunta? What happened? Ha? Bakit hindi kayo magkasama? Pumunta na kami sa sinabi mong Paradise Island pero wala ron si Claire. I'm so sorry sir. Sigurado akong nandun si Claire. Umalis ako na nandun pa siya. Tugon ni Bernard sa daddy ni Claire. Ginawa naman niyang gusto ng mga ito. He helped them find their daughter. Tapos, sinasuggest pa ng mami ni Claire sa kanya na pumunta sa kumpanya ng kapatid nito na si Sir Jared para itanong kung saan nakatira ang mga kaibigan ni Claire. Sinabi naman ito, kaya agad siyang pumunta sa inupahang apartment ni Paulina Santos at Danilo Laurel. Pero sabi ng mga ito, wala raw si Claire ron. Pinuntahan niya ang kailangan puntahan pero wala talaga. He didn't find Claire. But Juan Miguel told us she already left yesterday. May galit nitong Saad. Magpakalalaki ka, Bernard. Kung hindi mahahanap ang anak ko, baka hindi ako pumayag sa kagustuhan mong ikasal sa iyo ang anak ko. Kapag naman nahanap mo siya, I will accept it. Tatanggapin ko na magpakasal kayong dalawa ng anak ko dahil alam kong deserve ka niya at hindi ng Juan Miguel na yun. Kumukulo ang dugo ko, basta mga Del Piero. What Claire didn't know, ikakasal na sila kapag nahanap ito. Pero kailangan niya munang hanapin ito. He won't let Juan Miguel marry and take his property. Pag-aari na niya si Claire, noon pa man kaya ang lakas loob niyang lumapit sa magulang nito. Di agreed na ikasal silang dalawa. Matagal nang nakaplano yun. Hindi naman talaga siya hardinero sa bahay ng mga ito. He was just pretending to see her beauty. That's why he needs to find her as soon as possible. Ayaw niyang mawala ng tiwala ang magulang nito sa kanya. Hahanapin ko po siya, sir. I will find her as soon as possible. I won't stop. Sir, ayaw kong maikasal sa ibang lalaki si Claire. Kaya gagawin ko po ang lahat para maikasal lang kami. Just give me time, see.
3 days from now, dapat maiharap mo na sa akin si Claire. At kung hindi, hindi na kita papayagang may kasal. Sana ko. I only accept it because I know you could take care of my daughter. Even though she will get mad at me for my decision. At gawin mo rin ang lahat. Hindi lang makalapit si Claire at Juan Miguel. Why, sir? Hindi mo na kailangan malaman pa, Bernard. It's none of your business. 3 days, I want my daughter to get back here. After saying those words, he closed the door. Malalim na napabuga ng hangin sa bibig si Bernard, saka bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon, pero hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita si Claire. Mahal na mahal niyang dalaga at handa niyang gawin ang lahat, alang-alang lang sa pagmamahal niya rito. At tungkol kay Juan Miguel, handa siyang agawin si Claire rito. Kilala niya si Juan Miguel. Wala siyang paki kung mas makapangyarihan ito sa kanya. Gagawin niya ang kagustuhan ng daddy ni Claire. May naisip si Bernard na pwedeng puntahan at yun ay ang kaibigan ni Juan Miguel na nandito rin sa Manila. It's Breaks. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at dinako ang direksyon patungo sa kumpanya nito. Maaring bukas pa ito dahil hindi pa naman malalim ang gabi. Pakalipas ang ilang minutong pagmamaneho, nakarating pa rin siya. Bumaba siya sa sasakyan niya at pumasok sa loob. Sino ho ang hanap nyo? The guard asked. I'm Bernard. I'm looking for Breaks. Si Sir Breaks ho, abala siya ngayon. May meeting. Though I care, just call him. If you want, then let me enter. Bawal ho call him. Matigas at malamig niyang putol dito. Napailing na lamang ito at may tinawagan sa teleponong nasa lamesa. Tumalikod siya rito para hintayin ang hinahanap niya. Lahat ng sinabi ng guard, rinig na rinig niya. And after 5 minutes, he heard Breaks' voice. What are you doing here, Bernard? He paced at him, opened his mouth. Where's Claire? Then he looked at him intently. Bakit mo sa akin hinahanap si Claire? Kilala ko ba siya, ha? Ask Juan Miguel at huwag niyo akong idamay sa issue niyo. Hindi mo siya tinatago? Really? Gusto mong maniwala ko sa iyo? You're crazy as fuck, Bernard. Breaks exclaimed. I'm not crazy, Breaks. Yes, you are. Hinahabol mo yung babaeng imposible namang magustuhan ka. Bakit ka naman niya mamahalin? Yang sama mong lalaki. Remember, you almost raped her? The hell, he shouted furiously. Akmang susuguri na niya ito nang bigla siyang pinigilan ng gwardya. Huwag mo nang ipagkaila, Bernard. Everything was from Juan Miguel. I won't do that to my love. Mahal ko si Claire. Mahal mo? Talaga? Stop lying, Bernard. Bistado ka na. Mahal ko si Claire. Mahal na mahal ko siya. Mahinahon niyang saad kahit ang loob niya'y umuusok na dahil sa tindi ng galit. Live in my company, Bernard. You are not welcome here. Anymore. I will leave. Hindi mo kailangan ipagtabuyan ang isang kagaya ko. Nangingisi niyang saad saka tumalikod na. Diretso lang siya sa paglalakad hanggang sa makabalik siya sa kotse niya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan doon. He took a deep sigh. Dad, I need your help. My help? Ang kapal naman ng mukha mong tawagan ako para humingi ng tulong sa akin. Matapos mo akong pagtaksilan? It's important that I don't care. Magsarili ka na lang. Wag na wag mo akong idadam. Hindi na niya pinatapos ang ama magsalita. At nanggagalaiti si Bernard na minura ang kanyang ama. Wala kang kwentang ama. At nanggagalaiting binato ang cellphone sa likod ng sasakyan. Pinagsusuntok niyang manibela ng sasakyan. Oo, baliw na talaga siya. Gusto na niyang hamahanap agad ang mahal niya at wala siyang pakialam sa walang kwenta niyang ama. Oo, humihingi siya ng tulong dito dahil makapangyarihan ang dad niya. He's a mafia boss. Galit ito sa kanya dahil minsan na niyang binigo ito. Inutusan siya nitong patayin ang sarili niyang ina na asawa nito. At dahil mahal niyang mami niya, hindi niya ginawa. Ngayon, nasa poder na siya ng mami niya. Mali pala na tumawag siya pero ina-expect na niyang hindi siya nito tutulungan. Ganon ang mood ni Bernard na pinandar ang sasakyan. Nakita na lang niya ang sarili na nasa bar habang nagpapakasasa sa mapait na alak. Kailangan niya ito dahil parang mawawala na siya sa sarili niya. Ipagpapatuloy niya ang paghanap kay Claire. Bukas at hindi pa man nakakatatlong araw, nasa kamay na niya ito. Kung na kay Juan Miguel na ito, gagawin niyang lahat. Maagaw lang ito. O maagaw lang si Claire pa dito.
He has already owned Claire since day one. San ka ba galing, Jane? Napatingin si Claire kay Gabriel. Nasa labas silang dalawa. Mag-isa lang siya kanina dahil gusto niya magpahangin. Pero ngayon, dumating naman si Gabriel. Ayaw niya sanang makipag-usap dahil baka kulitin na naman siya nito. Katulad nitong nakaraang gabi. Hindi mo na kailangang malaman pa. Bakit naman? Wala ka bang tiwala sa akin? Inikot niya ang mga mata. Bakit naman kita pagkakatiwalaan? I don't even know you. Sungit mo naman, Jane. Tama ka. I miss, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Mula sa likod ni Gabriel, bigla na lang sumulpot doon ang isang ginang sa tingin niya ay mga nasa 50 na ito. Ako po si Jane, dito po ako nakatira. Kabado niyang sagot. Talaga ba? Dito ka nakatira? Saang unit ba? Dito po, at itinuro niya ang apartment unit ng dalawa. Ay, yawa, ining. Bawal ang tatluhan dito. Ako si Lusing, ang may-ari ng apartment building na to. Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang tumuloy dyan? Sa pagkakalam ko, dalawa na ang nakatirihan sa unit na itinuturo mo. Mama, stop it. Natatakot si Ay, hindi Gabriel. Ining, mali ito. Ha, kung mananatili ka pa rin dito, kailangan mo na magbayad. Bukod pa sa upa ng dalawa. At sandali, kaano-ano ka ba nila? Kaibigan po nila ako. Mama, wag mo nang singilin si Jane. Baka po wala na siyang Hindi Gabriel, may pera ako. I could pay. Magkano po ba? Nakangiti niyang tanong sa ginang. Kahit ang totoo ay medyo naiinis siya. 3,000 lang naman, ining. Sige po, hintayin niyo po ako ha. Tumango lamang ito, kaya naman pumasok na siya sa loob. Tinungo niya ang kwarto at kinuha ang pitaka sa loob ng bag. Mabuti na lang at may cash pa siya kahit papano. 6,000 ang balak niyang ibayad. Kaya naubos na ang cash niya. May pera pa naman siya kaso nasa bangko. Kung kukuha siya, kailangan niyang mag-withdraw. Napailing na lamang siya at lumabas na ng apartment. Ito ho, 6,000. Pang 2 buwan na ho. Nang iabot niya ang pera sa matanda, kagad nito yung kinuha at binilang pa sa harap niya. Akala yata dinudugos niya. Che, lumaki siyang mabuti. Mabuti naman at madali kang kausap, ining. Pwede ka nang manatili riyan hanggang 2 buwan lang ha. Opo, maraming salamat po. Salamat din. Una na ako at ikaw, Gabriel. Sumunod ka na sa akin. Tumalikod ng ginang at naglakad na palayo. Samantalang si Gabriel naman ay tumingin sa kanya. Inirapan niya ito at napailing dito. Kalaunan ay sumunod na ito sa ina. Wala siyang pakialam kung nagbayad siya, basta't manatili lang siya rito na alam niyang ito ang landlady. Bumalik na siya sa loob. Wala na siyang cash on hand, kaya naisipan niyang mag-withdraw sa bangko. Kinuha niyang card niya at ibinulsa yun. Maayos na naman ang suot niya, kaya hindi na siya nag-abala sa suot niya. Naghanap siya ng saklob at nang may makita, kinuha niya yun at sinuot. Lumabas na siya sa apartment at pinakatitigan ang kapaligiran. Laking tuwa niya nang may makitang isang bangko na hindi kalayuan. Hindi na niya pala kailangan lumayo. Kailangan niyang mag-ingat dahil baka may makakita sa kanya. Muwang niya ba? Pinapahanap na pala siya ng magulang niya. Naglakad na si Claire. Bawat hakbang, ingat na ingat siya. Kung maarang hindi ipakita mukha sa mga tao, gagawin niya. Maayos siyang nakarating sa bangko, kaya ginawa na niya ang ipinunta niya. Ngunit laking dismayado niya nang walang lumabas na pera sa machine at sabi ay naka-freeze raw ang account niya. What the hell? It can't be. Wala na siyang pera sa kamay niya ngayon. Anong gagawin niya? Inis siyang umalis para bumalik sa unit. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang isang pamilyar na lalaki sa hindi kalayuan. Mukhang naghahanap ito. Kinakabahan siya. Shit! Kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Lakad-takbo na ang ginawa niya. Ngunit lalo pang nanlaki ang mga mata niya nang bigla itong bumaling sa kanya. Nabitawan niya ang hawak na card at hindi na nagawang kuhanin. Tumakbo siya ng tumakbo. Matakasan lang si Bernard. Ang lalaking humahabol sa kanya ngayon. Shit, saan na siya pupunta ngayon? Hindi siya maaaring mahuli nito. Samantalang, kasalukuyang nag-uusap si Brex at Juan Miguel. Bernard came here last night. Kaagad na napalingon si Juan Miguel kay Brex. He heard him right and clear.
Ano naman ang ginagawa ng lalaking iyon dito? Naririnig niya pa lang ang pangalan. Ito siya, kumukulo na agad ang dugo nito. Nandidilim ang paningin at kinuyom ang kamao na parang handa na sa bakbakan. Anong ginagawa niya rito kahapon? Did that asshole made a scene? He asked disgustedly. Hindi naman, but that bastard talked to me about Claire. He asked me about her. Gusto niyang ilabas ko si Claire kahit hindi ko naman tinatago. Baliw talaga yung kaibigan mo, no? Ang kapal na mukhang pumunta rito na walang pahintulot ko. Who the hell told you na kaibigan ko ang gagong yun? I already cut our friendship when I saw him doing something bad at Claire. Kapag nakita ko ang gagong yun, baka mapatay ko lang yun. He is a fucking story maker. Sinabi niya sa magulang ni Claire na inaalipin ko raw ang anak nila. I never did that. Mahal ko si Claire, kaya hindi ko gagawin ang sinasabi ni Bernard sa kanila. He's an idiot. Buti nga nakapagpigil ako kagabi at kung hindi, baka nasugod ko ng gagawin yun. Lakas ng tama. Don't tell me na nagda-drugs yun. Parang gano'n na nga bro, hindi matatapos ang araw na ito. Malalaman din ng magulang ni Claire ang ginagawa niya sa anak nila. Hindi ko hayaang walang mangyari sa ginagawa. Kamuntikan na niyang gahasain si Claire. That's good decision bro. Masamang impluwensyang lalaking yun. Hindi na niya nagawang sagutin ang kaibigan nang tumigil ang elevator sa ground floor. Lumabas na siya at nagpaalam na sa kaibigan na natili si Brick sa loob hanggang sa umandar na yun, pabalik sa itaas. Napabuga na lang siya ng hangin sa bibig sa katinungo ng kotseng nakaparada sa hindi kalayuan. Sumakay siya roon at pinaandar niya patungo sa bahay ng mami at daddy niya. Maayos naman ang daddy niya kaya pinauwi na niya ito. And now, he want to visit his dad. Kung hindi tumawag si Cruz kahapon, baka ngayon lang siya nakabalik sa Paradise Island. But now, hindi muna siya babalik sa isla dahil balak niya manatili muna rito hanggang sa mahanap niya si Claire. Nang makarating sa bahay ng magulang niya, agad siyang bumaba sa sasakyan niya at pumasok sa loob. Namataan niyang mami at daddy niya sa salas, abala sa pag-uusap. Thanks God, Juan Miguel, you're here again. Hindi ka ba napapagod anak, kakapabalik-balik? Tanong ng mami niya na makita siya. Nakangiti siyang lumapit sa dalawa at nakipagbeso sa mami niya. Kapag kuway ay sa daddy rin niya. Umupo siya sa harap ng mga ito. Ma'am, hindi po ako mapapagod kahit kailan. You're lying, Juan Miguel. Nakakapagod yung ginagawa mo, sa totoo lang. Anang daddy niya at uminom ng tubig sa basong hawak. No, dad, umiiling yung sagot. Mom, Dad, can I have a favor? Can I see her for a while? Oo naman, kahit kailan mo gustong tumira rito. Ayos lang. Pero sandali, bakit ka nga ba tutuloy muna rito? May problem ba sa isla? Umiling siya. Wala naman, ma'am. Hindi ba't sinabi ko na hahanapin ko ang babaeng mahal ko rito? Mananatili po muna ako rito hanggat hinahanap siya. Mabuti naman, hayaan mo. If you need help, just ask me. Hindi na po dad. I can do it by myself. You are sure? Malaki ang Manila. Pwede bang sabihin mo kung sino ang babaeng hinahanap mo anak? I have a friend. He's working in FBI. She is Claire Cabrera dad. Cabrera? Sabay pang tanong ng dalawa. Nangunot ang noo niya. Yes, bakit? Parang gulat na gulat kayong dalawa. Nangiti niyang tanong. Hindi pa ito panahon para malaman mong totoo, Juan Miguel. Pero ito ang masasabi ko sa'yo. Galit kami sa mga Cabrera. Matapos magsalita ang dad niya, bigla itong tumayo at parang inis na lumayo. Nagpaalam naman ng mami niya sa kanya at sinunda ng asawa. Galit ang magulang niya sa mga Cabrera. Bakit? Anong dahilan? Pero baka kaapelyido lang ni Claire ang kinakagalitan ng dalawa. Marami namang magkakaparehas na apelyido sa mundong ito. Naguguluhan ang isip na tumayo si Juan Miguel at dalidaling lumabas sa bahay. Bumalik siya sa sasakyan niya at pinaandar yun. Balak niyang puntahan ang mga magulang ni Claire para kausapin ito tungkol sa dalaga. Nag-aalala na siya ng sobra kay Claire. He wants to see her right now. Kung tutuusin, kaya naman ni Juan Miguel gawin ang lahat. Pwede siyang gumamit ng mga tao para mahanap si Claire. Pero mas minabuti na lamang niyang huwag gawin yun. Total at mahal naman niyang pinag-usapan, siya mismo ang maghanap dito. Habang umaandar ang sasakyan, biglang rumagas ang malakas na ulan. Naiinis si Juan Miguel. Ayaw niya ng ganitong panahon.
may bumabalik na alaala sa kanya. Ngunit kahit ganon, tinuloy pa rin niya ang pagmamaniho. Ngunit bigla na lang nanlaki ang mga mata niya nang biglang may nakitang papaliban na tao. Huli na para maipreno niya ang sasakyan dahil tuluyan na niyang nabangga ito. Takbo lang ng takbo si Claire habang patuloy pa rin siyang hinahabol ni Bernard. Hindi siya dapat mahuli nito. Habang abala sa pagtakbo, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para mabasa siya. Pero kahit ganon, patuloy pa rin siya. Lumiban siya sa kalsada. Hindi mo ako matatakasan, Claire. Hindi ko hayaan na maging kayo ni Juan Miguel. Sandali niyang binalingan ito at gano'n na lang ang pagkamaang niya nang makitang may paparating na sasakyan kay Bernard. Sinigawan niya pa ito pero huli na dahil tuluyan na itong nabangga. Tumalsik si Bernard sa malayo at nawala ng malay. Dahil sa awa, nilapitan niya ito. "Bernard, are you okay?" Nervous niyang tanong kahit alam niyang hindi ito maayos. Sinubukan niya pang alugin ang katawan nito pero hindi niya talaga ito nagising. Nakaramdam siya ng takot na mga sandaling yun. Nanginginig na siya. "Claire, is that you?" Natigilan na lamang siya nang marinig yun. Nang balingan niya ang likuran niya, nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makita si Juan Miguel. Dahan-dahan siyang tumayo at gulat na tiningnan ito. "Juan Miguel!" Tila hindi makapaniwala niyang saad. "Ikaw nga, Claire. Tara na, sumama ka na sa akin." "Bakit naman ako sasama sa iyo, ha? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. If you didn't take my virginity, hindi sana nangyari to." "Shut up, Claire. Sumama ka na sa akin ngayon. Promise, hindi kita gagawa ng masama. Ikaw ang boss. Tauhan mo ako, please. Sumama ka na sa akin. Hinahanap ka na ng magulang mo." Galit na sila. Parang natauhan si Claire. Kung sasama siya kay Juan Miguel, hindi siya mahuhuli ng kung sino, lalo na si Bernard na ngayon ay wala pa ring malay. Nagdadalawang isip pa siya pero huli na. Sumama na rin siya. But how about Bernard? Iiwan na lang ba natin siya rito? Tiningnan niya ang kalagayan nito. Wala pa rin itong malay ngayon. Hayaan mo na lang siya riyan. He deserved that. Let's go. Inangat nito ang kamay. Napalunok siya. Hahawakan niya ba ang kamay nito? Tama ba ang desisyon niyang sumama rito? Magiging kriminal siya pero wala na siyang nagawa. Humawak na siya sa kamay nito. Kaya hinila na siya ni Juan Miguel patungo sa kotse nito. Ngunit nakailang hakbang pa lamang sila nang biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Binitawan siya ni Juan Miguel at laking gulat na lamang niya nang sapuin itong balikat. Ngayon lang niya napagtanto na may tama ito sa balikat. Nang balingan niya si Juan Miguel, nakita niya may hawak ito na baril. Dahil doon, agad-agad niyang nilapitan ito at sinipa sa malayo ang baril nitong hawak. Kapag kuwa'y binalikan si Juan Miguel na ngayon nakaupo na sa kalsada, habang sapo-sapo ang balikat na patuloy pa rin sa pagdurugo. "Ayos ka lang ba, Juan Miguel?" Nag-aalala niyang tanong sa binata nang malapitan to. "Ayos lang ako, Claire. Sige na, sumakay ka na sa sasakyan. Kaya ko ang sarili ko. Susunod ako." "Sigurado ka ba?" "Oo, Claire, do what I have said." Tumango lamang siya saka tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kotse. Sandali niyang nilingon si Juan Miguel at nakita niyang tumayo na ito at sumunod na sa kanya. Nakampante siya kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo. Nang makarating kaagad siya ay pumasok. Ini-start niya ang sasakyan at hinintay niya si Juan Miguel na makapasok. Nang makapasok ito, kaagad niyang pinaandar ang sasakyan papalayo. Sakto namang may dumating na ambulansya. "Where are we going now?" "Juan Miguel, I'm scared." Sa bahay tayo dumiretso." "Bakit doon? May tama ka. Dapat sa hospital ka dahil Claire, my brother is a doctor. He can help me." "Fine. Saan ang address ng bahay niyo?" "Just follow the Waze." Tumango lamang siya bilang tugon dito. Sinundan niya sa Waze ang direksyon ng bahay ni Juan Miguel. Habang abala sa pagmamaneho, sandali niyang binalingan si Juan Miguel. Sapo-sapo nitong balikat habang patuloy pa rin ang paglabas noon ng maraming dugo. Nabahala siya kaya binilisan niya ang pagmamaneho ng sasakyan. Makalipas ang halos 20 minutos na pagmamaneho, nakarating na rin sila. Unang bumaba si Juan Miguel sa sasakyan kaya sinundan niya. Saktong may dumating na isang kotse at lumabas doon ang isang lalaki. "What happened to you, Juan Miguel?" "Kuya Sandro, help me. Someone shot me." "Oh, ito pala yung sinasabi nitong Kuya Sandro." "The hell, let's go inside. Kailangan maampat yung dugong lumalabas sa katawan mo."
You're bleeding too much, nito sa kapatid. Inaya nito si Juan Miguel papasok sa loob, samantalang siya'y nakasunod lang sa mga ito. Nang makapasok sila, dumiretso ang dalawa sa ikalawang palapag ng bahay. Siya naman ay pinagbasdan lang ang kapaligiran. In fairness, magandang bahay. Nakakalulang taas. Ang dami pang mga figuring nakadisplay. Yung chandelier sa gitna, napakaganda ron. It looks expensive because of its design. Excuse me, miss, who are you? Natigilan na lamang siya nang makarinig yun. Nang balingan niya, nakita niya isang ginang. Maganda ito. I'm Claire Cabrera po. Ako po yung kasama ni Juan Miguel rito. Are you Claire Cabrera? Gulat nitong tanong at lalo pang lumapit sa kanya. Ikaw yung babaeng hinahanap ni Juan Miguel. Ikaw yung babaeng sinasabi niya sa amin na galit sa kanya. Dagdag pa nito. Lumunok siya. Ako nga po. Nasaan si Juan Miguel? Nasaan ang anak ko? Nasa taas po siya. Kasama po ang kuya niya. Ano kasi? Nabaril po si Juan Miguel sa balikat. What? What are you talking about? Totoo po yun. He was shot on his shoulder. Sandali pa niya itong tiningnan. Kapag kuwa'y nagtatakbo ito patungo sa ikalawang palapag. Napailing na lamang siya sa kasinundan na ito, ngunit hindi pa man siya nakakahakbang nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Nang balingan niya yun, may nakita siyang isang lalaki na parang kaidaran lang ng babaeng kausap lang niya kanina. Bakit po? Kanino kang anak? Bakit niyo po natanong? Wala naman sigurong masama kung malaman ko kung sino magulang mo. Then he smiled. Napangiwi siya. Anak po ako ni Betty Cabrera at Franco Cabrera po. Hindi ito umimik, bagkus ay nakita lang niya ang gulat sa mukha nito. Matagal siya nitong tiningnan hanggang sa bigla na lang ito umalis. Napakunot ang noo niya. Napailing siya. He's asking her, but why he didn't respond? Naguguluhan siya, ngunit kahit ganun, ipinagpatuloy niya pa rin ang pag-akyat sa itaas para makita ang kalagayan ngayon ni Juan Miguel. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Claire kay Juan Miguel habang naglalakad palapit dito. Ayos lang ako, Claire. You don't need to worry about me. Ikaw, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Umiiling siya. Ayos lang din ako, Juan Miguel. Hindi ako nasugatan. Ako nga dapat mag-alala sa'yo dahil ikaw yung lubusang naapektuhan. Nabaril ka ni Bernard nang dahil sa akin. Dahan-dahang umupo si Juan Miguel na ikinabahala niya. Nilapitan niya ito at tinulungang makaupo. May benda ang balikat nito, tanda na roon ito binaril. Nang maayos, nang makaupo ang binata, bumalik na si Claire sa pwesto kanina. Ayaw niyang malapit sa binata dahil naiilang siya. Siya na ang nag-adjust. Siya na ang nagbigay ng distansya sa kanilang dalawa. Claire, wala akong pakialam kung masaktan man ako. Ayos lang sa akin na ako ang saktan at huwag ka lang dahil mahal kita, Claire. Kaya kaya kong isakripisyo ang sarili ko. Alang-alang lang sa'yo, Claire. That's why I'm begging you. Can you love me back? Hindi agad siya nakaimik na mga sandaling yun. Hindi niya kakayaning mahalin si Juan Miguel dahil sa ginawa nito sa kanya. Oo, nanatili siya rito dahil nag-aalala siya kay Juan Miguel. Galit na galit pa rin siya rito at yung ginawa nito sa kanya, hinding-hindi maalis sa utak niya. She can't love Juan Miguel. Parang ipinagbenta niya ang katawan niya. Sorry, but I can't do that. She took a deep sigh and looked at him shyly. Yung ginawa mo sa akin, nasa utak ko pa rin. You took my virginity without my permission. At kahit humingi ka ng permiso ko, hindi pa rin ako papayag. I promise to myself na ibibigay ko ang sarili ko sa lalaking mahal ko at handa akong pakasalan. Ngunit anuman ang may bibigay ko kung kinuha mo na. Unti-unti nang tumulo ang mainit na likido sa magkabila niyang mata. Ang dumi-dumi ko na. Nang dahil sa nangyari, nagkadleche-leche na ang buhay ko ngayon. Hindi ko na magawang magpakita kina mami at dad dahil takot na takot ako. Tapos si Bernard, sumabay pa siya. Anong gagawin ko, Juan Miguel, kapag nakuha niya ako? Hindi ko alam ang gagawin ko, Juan Miguel. Nagpipigil lang ako ngayon kasi naawa ko sa'yo dahil sa kalagayan mo. Pansamantala ko munang pipigilan ang galit ko, Juan Miguel. Sa totoo lang, ikaw ang may gawa ng lahat ng yun. You made my life miserable. Mahaba niyang litanya habang patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata.
Nakita niya ang matinding kalungkutan sa mga mata ni Juan Miguel. Hindi ko intensyon na gawing miserable ang buhay mo, Claire. Basta't nang unang beses na makita kita sa stage, nabighani na agad ako sa iyo. At lahat ng nangyari nung gabing nagtalik tayo, parehas nating ginusto yun. Okay, aaminin ko na. I punish you for ruining the wild night. Pero hindi lang yan. Inangkin kita because I love you. And I really like you. I thought it was fine for you since you enjoy it. But I was wrong. At wala akong alam na may iningat-ingatan ka. Ano na kaya mangyayari sa kanilang dalawa? Hindi na ba talaga mapapatawad ni Claire bilang bumagsak ang ilang butil ng luha sa magkabilang mata ni Claire? Hindi alam ni Claire kung anong magiging reaksyon niya. Ngunit gusto niyang lapitan ang binata at aluin ito. Pero yung galit niya rito, palagi niyang naalala. Marahil ay kasalanan din niya kung bakit nawala ang pagkababae niya dahil tama si Juan Miguel. Ginusto rin niya ang ginawa nilang dalawa. But still, mali pa rin ang ginawa nito. Kinuha nito ang iniingat-ingatan niya. Tingin niya tuloy sa sarili niya ang dumi-dumi niyang babae. Hindi niya pinangarap na ibigay kung kanino ang kabataan niya. She's only dreamed to give it to the man of her life. Ang magiging asawa niya na hindi na yata mangyayari. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Juan Miguel, naaawa ko sa'yo, pero pwede bang wag muna tayong mag-usap? I want to be alone. Matapos magsalita, tumalikod na siya at humakbang na patungo sa pinto. Ngunit tumigil siya at humarap kay Juan Miguel. At huwag kang umasa na mamahalin kita. Remember, you made it all. After that, tuluyan na siyang lumabas ng kwarto nito. Nang makalabas ay napasandal siya sa pader. Animoy pagod siyang nagpakawala ng hangin sa bibig. Kapag kuway, pinunasan ang mga luha sa magkabilang pisngi gamit ang palad. Walang ideya si Claire kung saan siya mananatili ngayon. Gusto niyang bumalik sa apartment ng dalawa, ngunit natatakot siya na baka bumalik na naman si Bernard. Pero kumusta na kaya ito? Maayos na ba ito? Malakas ang pagkakasagasa ni Juan Miguel, kaya masasabi niyang lubusan itong napinsala. Ma'am Claire, handa na po ang mainit na sopa sa kusina. Natigilan na lang siya nang marinig yun. Sa harap niya nakatayo ron si Manang Susi, ang kasambahay dito na tumulong sa kanya kanina. Ito ang nagbigay ng pamalit niya dahil basang-basa siya. Hindi na po, Manang Susi, aalis na rin po ako. Nakangiti niyang sabi rito. Po, aalis na po kayo. Ang sabi po sa akin ni Ma'am Victoria ay ayain po kayo sa kusina para humigop ng mainit na sabaw. Ang lamig po ng panahon ngayon at hindi ka makakalis agad dahil malakas ang ulan. Nag-iisip si Claire, nahihiya siyang lumapit sa mag-asawa dahil pakiramdam niya may mali, lalo na yung daddy ni Juan Miguel. Ang weird nito kanina. Sinagot niya ang tanong nito tapos bigla na nang umalis. It seems like she's not welcome here. Wala nang nagawa si Claire kundi tanggapin ang alok nito. Tutal at nakaramdam din naman siya ng gutom. Tatlo sila sa lamesa, ang mag-asawa, samantalang si Juan Miguel ay nasa itaas. Ayaw kumain dahil wala raw itong gana. Anak ka pala ni na Betty at Franco, anang ginang. Mami ni Juan Miguel. Opo, anak po nila ako. Kilala niyo po ba sila? Nakangiti niyang tanong dito. Kilalang kilala namin sila, Iha. Hindi namin malilimutan ang mga pangalang yan. Honey, don't say it. Putol ng asawa nito. Relatives po ba namin kayo? Hindi mapigilan niyang tanong. Umiiling ang ginang. Hindi, Iha. Hindi tayo magkamag-anak. Napatango siya. Pero bakit kilala ng mga ito ang mami at daddy niya? It's weird. Parang may mali talaga. Tingin ni Claire ay may galit ang mga ito sa magulang niya. But first, kailangan niya munang alamin ang katotohanan. Malalaman lang niya ang katotohanan kapag nakausap na niyang mami at daddy niya. Mahal mo ba ang anak ko, Iha? Maya-maya pa'y tanong ng daddy ni Juan Miguel sa kanya. I'm sorry to offend you, but I don't love your son. Diretsahan at walang pag-alinlangan niyang sagot. I'm not offended, miss. Actually, it's okay for me. Mas gusto ko nga huwag mo na siyang mahal. Steve, don't say that. Bagay kaya sina Claire at Juan Miguel. Wala po akong balak na mahalin si Juan Miguel. Nakangiwi niyang saad. Bahagya pa siyang nahihiya pero ayun naman ang totoo.
Wala talaga siyang balak na mahalin ang lalaking naging dahilan, kaya naging ganito ang buhay niya. Mabuti naman, ayaw ko lang kasi magmahal ang anak ko ng isang babaeng may kinalaman sa mga Cabrera, sabi ng daddy ni Juan Miguel sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Napailing na lamang si Claire. Gusto niyang alamin kung bakit galit ang mga ito sa kanila. Baka kaapelyido lang nila dahil hindi lang naman sila ang Cabrera sa bansa. Imbes na pansinin pa, nagpatuloy na lang siya sa pagkain at nang matapos, nagtungo siya sa salas para libangin ang sarili. Iniisip niya kung mananatili pa siya rito ng matagal dahil nahihiya na siya. Isa pa, dapat hindi niya hinayaan sarili niyang makalapit kay Juan Miguel dahil hindi niya alam, baka may masama na itong balak sa kanya. Ilang oras pang lumipas, dumilim na ang kapaligiran. Nakatulog si Claire sa couch na kinauupuan niya. At dahil wala ng ulan, naisipin niyang lumabas. Ilang oras niyang hindi nakita si Juan Miguel. Ilang oras itong hindi bumaba sa kwarto. Inintindi naman niya ito. May dinadamdam ito ngayon. Nang makalabas sa bahay, kaagad na yumakap ang lamig sa kanya. Aalis na siya, aalis na siya para bumalik kina Paulina at Danilo sapagkat hindi niya kayang manatili rito ng matagal. Lumabas si Claire sa gate at naglakad palabas ng gate ng village. Sa malayo, may nakikita siyang mga sasakyan na umaandar. Napangiti siya at tumakbo patungo roon. Claire, where are you going? Natigilan na lamang siya sa pagtakbo nang marinig yun. Nang lingunin niya, nakita niya si Juan Miguel habang sapo-sapo ang balikat. Aalis na ako, Juan Miguel. Hindi mo na ako mapipigilan. But you're in danger, Claire. Paano kung hinahanap ka nila hanggang ngayon? Paano kung mahuli ka ni Bernard? Hindi ka ba natatakot? Sunod-sunod itong tanong. Umiiling siya dito. Kaya ko ang sarili ko, Juan Miguel. Ayaw kong magtagal lalo pat kasama ka. Alalahanin mo ang ginawa mo sa akin. I'm just helping you, Claire. Pwede bang alisin mo muna ang galit mo sa akin, ha? Please, stay here for a while. No, Juan Miguel. No. Hindi ko hayaan na manatili pa habang kasama ka. I'm so sorry. You can't stop me. Matapos magsalita, tumalikod na siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Wala siyang narinig na tugon kay Juan Miguel. Kaya nagpatuloy siya hanggang sa makalabas siya sa village. Agad siyang pumara ng taxi. Nang may tumigil sa harap niya, sumakay siya agad. Saan po, ma'am? Sinagot niya ito. Pagkasabi ng address ng tinutuluyan ng dalawa niyang kaibigan, tumango lamang ito at pinaandar na ang sasakyan paalis. Nahawak ni Claire ang dibdib dahil kahit papano ay nakalayo siya kay Juan Miguel. Pero kailangan niya mag-ingat ngayon lalo pat mukhang magiging mainit siya sa mami at daddy niya. Baka hindi na si Bernard ang maghanap sa kanya. Baka pati magbayad na rin ang mami at daddy niya nang maghanap para lang sa kanya. She's not ready to show herself to them dahil hiyang-hiya na siya. Nang makarating, nagbayad na siya sa driver. Nagkaroon siya ng pera dahil nakahiram siya kay Manang Susi kanina. Nang makarating siya sa harap ng unit ng dalawa, binuksan niya yon at bumungad agad sa kanya sina Paulina at Danilo. Ganun na lamang ang palalaki ng mga mata niya nang makita ang dalawa. Nakatali ang kamay at paa sa upuan habang may tape sa bibig. Sa tabi ng mga ito may isang lalaki. Dahil sa takot, kagad siyang tumakbo para tumakas. Ngunit bumangga siya kung saan, dahilan para matumba siya. Inangat niya ang mukha rito at ngayon na lang napagtanto na isang tao siya. Sa isang tao siya bumagsak. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang makita niya si Bernard. Ay nakakalokong ngisi ito habang nakatingin sa kanya. Shit, it can't be. Hindi dapat siya mahuli nito. Dahil sa takot na nararamdaman, sunod-sunod siyang nagpakawala ng malakas at nakakarinding sigaw sa kanyang lalamunan. Oh no, hindi. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Oh, pakawalan mo ako, Bernard. Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo, Claire? Gumising ka. Kaagad na nagising ang diwa ni Claire na may umalog sa kanyang katawan. Si Manang Susi ito. Si Manang Susi akagad ang bumulaga sa kanya. Aligaga siyang tumayo at tiningnan ang kapaligiran. Nandito pa rin siya sa bahay ni Juan Miguel. So it means panaginip lang ang lahat. Takot na takot si Claire na hinawakan ang dibdib niya. Akala niya totoo na. Buti na lang at panaginip lang yon.
Kung totoo mang nangyari yon, hindi na niya alam ang gagawin niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Claire? Sigaw ka ng sigaw kanina. Binabangungot ka yata. Tama po kayo, manang susi. Binabangungot nga po ako. Buti na nga lang po't ginising kita. Kung hindi, nako, gusto mo ba ng maiinom? Hindi na po, manang susi. Maayos lang po ako. Sigurado ka ha? Sige na, magtatrabaho na ako. Tanging tango lang ang isinagot niya rito, kaya umalis na ito. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Claire. Saka tiningnan ang labas. Gabi na pero patuloy pa rin ang pagragasa ng malakas na ulan. Ngayon, hindi na niya gugusting umalis dito dahil baka magkatotoo yung panaginip niya. Baka maging totoo nang nangyari na nahuli siya ni Bernard ng ganong kadali. Mananatili siya rito hanggat kailangan at hindi niya muna isipin ang galit niya kay Juan Miguel. Pero kumusta na kaya ito? Dahil sa pag-aalala sa binata, tinungo niya ito sa ikalawang palapag. Nang makapasok siya sa kwarto nito, nakita niya ang binata na nakatayo sa harap ng bintana, habang abala sa pagtingin sa labas. What are you doing here, Juan Miguel? You should be in bed. You need to Akala ko ba gusto mong mapag-isa? Lumamig bigla ang boses nito. Then what are you doing here? Umarap ito sa kanya na ni walang emosyon. Pwede namang magbago ang desisyon ng isang tao, di ba? At hiniikot niya ang mga mata dahil sa inis na nararamdaman. Claire, ayos lang sa akin na iwan mo ako, pero ito lang masasabi ko sa'yo. I can protect you from anyone. I can even protect you from Bernard. Hindi ako yung inakala mong lalaki. Oo, noon, hindi ako matino. Pero alam mo bang nagbabago rin ang tao? At nagbago ako ng dahil sa'yo, Claire. Kung hindi mo alam, dati palagi akong gumagamit ng mga babae para sa kasiyahan na gusto ko. But when I met you, I changed. So ako palang dahilan kaya ka nagbago. Pero alam mo rin bang ikaw rin ang dahilan kaya nagtatago ako ngayon? Then she looked at him strictly. Isisi mo na sa akin ang lahat, Claire. Ayos lang sa akin. Pero kaya kong gawin ang sinasabi ko sa'yo. Kaya kitang protect. She cut him off. I don't need your fucking protection. I can protect myself from whom? Hirap sa'yo, tingin mo sa akin, No, Claire, hindi mahina ang tingin ko sa'yo. I wanted to protect you because I know you need it. Not only that, gusto rin kitang protektahan dahil mahal kita. Dahan-dahang naglakad si Juan Miguel palapit sa kanya. Hindi nagawa ni Claire na umatras sa hindi niya malamang dahilan. Nang makalapit si Juan Miguel, malamyos nitong sinapo ang pisngi niya. At bahagyang nilaro yun gamit ang hinlalaki niya. Sa hindi malamang dahilan, napapikit si Claire. She could feel Juan Miguel's thumbs moving continuously onto her cheek. Mumulat siya. Pagmulat ng mata niya, ang gaan ng tingin ni Juan Miguel sa kanya. Halos magkalapit na sila. Amoy niya pa ang mabangong hininga ng binata. Halos maduling siya na mga sandaling yun habang pinapakitiktigan ang maganda at nakakaakit nitong mga mata and his lips. Ang pula-pula nun na parang kay sarap halikan. Juan Miguel is handsome. He's almost a perfect guy she had encountered in her entire life. Juan Miguel different from other men. Mahal kita, Claire. Mahinahong wika ni Juan Miguel. Ang sarap nun sa tenga. Animoy na wala si Claire sa sarili. Pansamantala dahil kung nasa tamang sarili niya, baka itinulak niya ito. But she has no strength right now. She just let Juan Miguel stay in front of her. Hindi kita mahal, Juan Miguel. Hindi kita mahal at hindi kita maaaring mahalin. Sa wakas, bumalik na siya sa sarili. Bahagya siyang lumayo sa binata. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. Imbis na pansinin pa, yumuko na lang siya ng bahagya. Ikaw ang babaeng gusto ko, Claire. Ikaw ang babaeng una kong sineryoso. Ikaw ang babaeng minahal ko. Alam mo kung bakit? Gago ako noon. Tumalikod dito sa kanya at bumalik sa pwesto. Sa may bintana, I had a girlfriend before. Mahal na mahal ko siya. I'm about to marry her when I saw her with another guy. That time, the rain poured heavily. Nanatila ko sa ilalim ng ulan. Dinadamdam ang sakit ng ginawa niya sa akin. Doon nagsimula ang lahat. Naging violente na ako, Claire. Palagi akong nasa bar. Nagpapakalasing. Mawala lang ang sakit ng nakaraan. Tapos, ibinigay naman sa akin ni Dad ang Paradise Island. Nang dahil doon, lala kong na-impluensya.
Claire, araw-araw nakakakita ko ng mga nakahubad na babae at hindi natatapos ang araw na magagalaw ko sila. Ganon ako. Pagalaw-galaw lang ng babae na hindi man lang iniisip ang maaaring mangyari sa akin. Kung susumahin, I already fuck 100 women through the years. Ganon ako kauhaw, ganon ako kadesperadong magpakasaya gamit ang mga babae. But when you came into my life, I changed. Yung dating gago at pasaya-saya lang, nagbago ng dahil sa'yo. I got attracted through your beauty. Kaya kitang seryosohin, Claire. Kaya kong gawin, nagawa nun. Kaya kong alisin ang nakaugalian ko. At gusto ko rin na wag madismaya si Dad sa akin. Nakangiti itong humarap sa kanya. Gusto niyang mabigyan ko siya ng apo sa lalong madaling panahon. At alam kong ikaw lang ang makapagbibigay nun sa akin, Claire. Remember, I make love to you. May mabubuo riyan, di ba? So, gusto mo lang ako mahalin para lang mabigyan ng apo ang daddy mo? Para lang hindi siya madismaya sa'yo, ganun ba yon? Juan Miguel shake his head. Hindi, Claire. Nauna kitang mahalin bago pa magkaroon ng pabor si Dad sa akin. Sa madaling sabi, hindi kita gagamitin lang para lang mabigyan siya ng apo. Mahal kita, Claire. Natatawa siyang umiling. It looks like I have sold myself to you. Hindi kita mahal, Juan Miguel, at hindi kita mamahalin. Isa pa, sang-ayon ang dad mo sa akin na huwag kitang mahalin. Pinapangako ko, Juan Miguel, never akong mahuhulog sa iyo o sa ibang lalaki dahil mas pipiliin ko na lang na tumanda ng dalaga. Bakit? Dahil doon, walang problema. Isipin ko na lang hanggang kailan ba ako mabubuhay sa mundong to. Bakit ka ba ganyan mag-isip, Claire? Mahal kita. Mahirap ba sa'yo na mahalin ako pabalik? Biglang lumakas ang boses nito. Umiiling siya. Ikaw ang bakit ganyan mag-isip? Ang kulit-kulit mo, Juan Miguel. Ilang beses, ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita mahal? Sana maintindihan mong sinasabi ko sa'yo, Juan Miguel. Hindi ko hayaan na hindi mo ako mahalin, Claire. If Bernard was obsessed to you, then kaya ko rin gawin yan para sa'yo. Did you hear your fucking self, Juan Miguel? Hindi nga kita mahal. Ano bang gusto mong sabihin ko? Maiintindihan mo lang yan, ha? At kung gusto ng dad mo na magkaapo siya, then wag sa akin. Bumalik ka sa bisyo mo. Bumuntis ka at yun ang ibigay mo sa dad mo. Huwag mo akong asahan dahil wala kang mapapala sa akin, Juan Miguel. Ang mapapala mo lang sa akin ay ang matabil kong bibig na maglalabas ng mga salita na hindi mo magugustuhan. Nagsisisi ako na sumama ko sa iyo. Sana pala tumakbo na ako nang mawalan ako ng malay. Nang mawalan ng malay si Bernard, tumalikod na siya para umalis. Ngunit hindi pa man siya nakakakbang nang magsalita si Juan Miguel. Where are you going? Tanong nito. Hinarap niya ito. Aalis na ako, Juan Miguel. Mas gugustuhin ko na lang na makisama sa mga kaibigan ko kaysa manatili pa rito. I won't stay here anymore. Nagbago ulit ang desisyon ko. Gusto ko ulit mapag-isa. Matapos magsalita, tumalikod na siya at naglalakad na paalis. Wala siyang narinig na tugon kay Juan Miguel kaya nagpatuloy na lang siya. Desidido na siyang umalis kahit na naginip siya na masama sa kanina. Mas naiintindihan niya ngayon na ayaw talaga niyang makasama sa isang bubong ang lalaking may dahilan ng lahat ng ito. Alam niyang warning na yung panaginip niya pero wala siyang paki. Babalik siya kina Danilo at Polina para ron manatili. Nang makababa, kagad niyang nilapitan si Manang Susi at ang hiram dito ng pera. Pinahiram naman siya na matanda kaya nagpaalam na siya rito. Pinigilan pa siya nito pero hindi na niya pinansin dahil magtatagal lang siya. Tila ng ulan kaya nakalabas na siyang hindi nababasa. Kagad siyang naglakad palabas ng village. Pero bago yun, tumingin muna siya sa bahay at mula sa ikalawang palapag. Sa may bintana, nakita niya ron si Juan Miguel nakasilip habang nakatingin sa kanya. Imbis na pansinin pa, nagpatuloy na lang siya. Nang makalabas sa village, kaagad siyang pumara ng taxi. Sumakay siya at nagpahatid sa kinaroroonan ng dalawa. Mas mabuti na rin itong desisyon niya kaysa makasama niya ang lalaking kinaiinisan niya. Oo, hit na hit niya si Juan Miguel simula ngayon. Mabuti nga't hindi siya pinigilan nito dahil kapag ginawa niya yun, baka makurot niya ang sugat nito. Makalipas ang maraming minuto, nakarating na rin siya kaya bumaba na siya sa taxi at nagbayad. Ganito rin ang senaryo ron at sa panaginip niya. Animoy natatakot siyang pumasok sa loob dahil baka maging totoo ang napanaginipan niya. Pero kahit ganun ang nararamdaman,
lakas loob pa rin siyang naglakad palapit sa pinto. Nang makalapit, kaagad niyang itinulak ang pinto at agad na bumungad sa kanya ang dalawa.